Tuwing umaga at gabi, kinailangan ng lalaki na kunan ng litrato ang mga bra ng kanyang asawa para lamang matukoy kung anong estilo ang isinusuot niya. Kapag lumabas at nakita niyang masyadong matingkad ang estilo, didikitan niya ito ng maruming note, ikaw ba ang bumili ng ganitong uri ng bra? Nagtatrabaho ka ba ng part-time? Sa loob ng 7 taon, ang mga nakakainsultong tala na ito ay nakakalat sa bawat sulok ng bahay. Higit pa rito, sa isang 130 metro square na bahay, naglagay siya ng 6 na kamera para lamang masubaybayan ang bawat galaw ng kanyang asawa. Sa masamang pag-aasawang ito, nagawa sa huli ng babae ang pagkakamaling nagawa ng bawat babae. Si Lee Seo-jin, isang sikat na gi-anchor woman, ay nakipagkita sa kanyang kaibigan para kumain nang makasalubong niya ang isang baliw na tagahanga. Ang mga matang punong-puno ng bituin ng binata ay nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Si Lee Seo-jin, napinutol ang lahat ng relasyon sa mga lalaki. Mukhang seryoso nga siyang tagahanga. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa binata at hindi nakikita ang daan. Malamang na mabilis ang tibok ng puso ng binata. Huwag kang magbiro ng ganyan, sabi ni Lee Seo-jin, ngunit sa totoo lang, gusto niya ang pakiramdam na pinapakilig ang iba. Kaya simula noon, madalas siyang bumibisita sa cave na ito, at unti-unting lumago ang kanilang relasyon. Ano ang ginagawa mo, Uni? Ang ganda-ganda mo talaga. Hindi ako nagpapalaki. Hindi mapigilan ni Lee Seo-jin ang lambing ng popi na ito, kaya tahimik lang siyang nanatili sa tabi nito. Biglang may tawag na sumira sa romantikong kapaligiran. Kinuha ni Jung Jae-hoon ang telepono, pagkatapos ay inilagay niya ito sa airplane mode, at para patunayang hindi niya ito ginawa ng kusa, sinadya pa niyang burahin ang video na kakatapos lang niyang i-record. Ngunit isang segundo lang, ipinakita na ng Poppy ang kanyang tunay na kulay, sinadya niyang ilagay ang telepono para malinaw na makuha ang buong kasuklam-suklam na eksena. Ang mas kasuklam-suklam pa ay in-upload din ni Jung Jae-hoon ang video online. Mula noon, ang sikat na streamer ay biglang naging target ng pambubuli ng buong Korea. Dahil sa matinding pressure, napilitang mag-resign si Lee Seo-jin. Ngayon, ang tanging paraan niya ay humanap ng tulong kay Shin Sung-han, isang abogadong dalubhasa sa mga kaso ng pag-ibig at hindi pa natatalo sa kaso. Pakiusap, tulungan mo ako. Nakita ni Shin Sung-han na masama ang kalagayan ni Lee Seo-jin, kaya mahirap para sa kasong ito na matapos ng maayos. Alam na alam ito ni Lee Seo-jin, ngunit ang abogado ay tumitingin lamang sa ibabaw ng mga bagay, hindi ba? Hindi ba siya nakikinig sa simula at dulo ng kwento at sa kahilingan ng kliyente? Ganoon din si abogado Shin. Nang akmang tatayo at aalis si Lee Seo-jin, mabilis na nagsalita si Shin Sung-han at taos-pusong tinanong ang kanyang kahilingan. Ngunit walang sinuman ang umasa na pipiliin ni Lee Seo-jin na isuko ang lahat ng kanyang ari-arian. Isa lang ang hiling ko, ang custody. Ang sagot na ito ay lubos na nakapagpalito kay Shin Sung-han. Sa ganitong kasuklam-suklam na sitwasyon, ipinapakita pa rin niya ang pagmamahal ng ina. Mayroon pa bang nakatagong katotohanan? Seryoso ka ba? Gusto mong makuha ang custody? Nakita ni Shin Sung-han na buo ang desisyon ni Lee Seo-jin na nagpapatunay sa kanyang hinala. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang disadvantageous para sa kanya. Maaari lang siyang bigyan ng ilang pahiwatig at patunayan ang ilang bagay bago planuhin ang susunod na hakbang. Sa gabi, umuwi si Lee Seo-jin. Maingat siyang nagdala ng prutas para sa kanyang anak, ngunit ang tanging kapalit nito ay panlilibak. Paglabas pa lang niya ng pinto, nakasalubong niya ang kanyang kasuklam-suklam na asawang si Park Yoo-seo. Bukod sa karaniwan nitong panlalait, sa pagkakataong ito ay nagawa pa nitong manakit. Upang hindi na makadagdag ng stress sa kanyang anak, pinigilan ni Lee Seo-jin ang kanyang emosyon. Ipapaalam ko sa buong mundo ang totoo mong pagkatao. Sino ang maniniwala sa iyo? Sa pagkakataong ito, kahit mamatay ako, lalabanan kita ng buong lakas. Gusto rin niyang ilayo ang kanyang anak sa demonyong ito. Kinabukasan, isinalaysay ni Lee Seo-jin kay Shin Sung-han ang lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ng kanyang asawa. Mayroon nga talagang misteryo sa likod nito. Ang aksidenteng pagkikita at ang pagkuha ng litrato at pagkalat ng balita, lahat ay tila planado. Mayroon ding ilang pahiwatig si Shin Sung-han. Sa araw ng paghaharap, may bagong direksyon si Shin Sung-han. Sinabi niya sa hukom na sa loob ng maraming taon, ang nakababaliw na gawin ng pagsubaybay ni Park Yoo-seo ay hindi lamang nagdulot ng pagkawala ng mga kaibigan ni Lee Seo-jin, kundi pati na rin ang pagkuha ng mga litrato bilang patunay sa tuwing nakikipagkita sa mga kasamahan. Ngunit para sa kanyang anak, pinili niyang magtiis. Bagaman hindi mapatawad ang pagkakamali ni Lee Seo-jin, ano ang kinalaman nito sa paglaban para sa karapatan sa pag-aalaga? Kung isasaalang-alang ang isang malusog na kapaligiran para sa bata, hindi ba mas nakakapinsala ang ganitong gawi? Umaasa akong masusing imbestigahan ito ng hukom. Sa pagtatapos ng pantay na paghaharap, iminungkahi ni Shin Sung-han na makipagkita sa kanilang anak na si Kang Hyun-woo. Kasabay nito, hiniling niya sa kanyang sekretarya na iulat sa pulisya ang tungkol sa pag-iimbak ng video sa kapasidad nito bilang tagahanga. Kasabay nito, dahil kailangan ang psikolohikal na ulat ni Kang Hyun-woo bilang batayan, masunurin siyang kumuha ng pagsusulit at prangkang ipinahayag ang kanyang pagkamuhi sa kanyang ina. Matapos, malamig na tinanong ni Park Yoo-seo kung ano ang paksa ng pagsusulit. Tila inutusan niya ito. Masunuring tumango si Kang Hyun-woo. Sa oras na ito, si Shin Sung-han, matapos ayusin ang kaso ng video, ay pumunta din para hanapin si Kang Hyun-woo. Tiningnan niya ang bata na masunurin at matalino, ngunit nang banggitin niya ang kanyang ina, nanginginig siyang nagpahayag ng pagkadismaya.
Sana humina ang aking alaala. Gusto mong kalimutan ang isang bagay? Ito ay tulad ng nakita ko. Nang marinig ang sinabi ni Kang Hyunwoo, halo-halo ang emosyon ni Shin Sung-han dahil mayroon siyang isang matapang na hula. Nang gabing iyon, biglang nagwala si Kang Hyunwoo. Kinuha niya ang telepono ng kanyang ama na tumatawag sa emergency at marahas na inihagis palabas. Ang kanyang buong katawan ay patuloy na nagwawala. Nakita ni Lee Seo-jin na ang kanyang anak ay nagkaganoon dahil sa kanya at umiiyak na tinawagan si Shin Sung-han, nagdesisyon na tapusin ang kanyang pagtitiwala. Nag-aalalang tinanong ni Shin Sung-han kung may nangyari sa kanya. Ikinuwento ni Lee Seo-jin ang insidente sa kanya nang biglang magwala si Kang Hyunwoo. Ang kanyang ama ay hawak ang telepono at akmang tatawag sa emergency. Ngunit inagaw ito ng bata at inihagis at pagkatapos ay pinulot ulit at binasa. Dito na tayo hinto. Hintayin nating huminahon si Kang Hyunwoo. Sinabihan siya ni Shin Sung-han na lumabas at maghanap ng 24 oras na kainan at kumain ng masarap. Mananalo tayo. Tiyak na mananalo tayo sa kaso. Sigurado na ang panalo natin kaya kumain ka lang ng masarap. Sa korte, ang akusado. Sinampal ni Lee Seo-jin ng malakas ang kanyang asawa ng 2 beses. Nagdurusa ako, bakit hindi mo kainin ang aking anak? Ano ba talaga ang balak niya at pinilit niyang panoorin ang kanyang anak ng video ng kanyang ina? Matapos malaman ang katotohanan, tuluyang nawala ng pag-asa si Lee Seo-jin. Nang umaga ng paglilitis, kusang loob na nakipagkita si Kang Hyunwoo kay Shin Sung-han. Ang kanilang matino at mainit na pag-uusap ang nagtulak sa bata na sabihin ang lahat. Ang mga pinsalang hindi mabubura ay nakatatak din sa kaluluwa ng bata. Ngayon na ang pamilya ay gumuho, sino sa wakas ang makakakuha ng karapatan sa pag-aalaga ng bataang ina o ang ama? Ang kagustuhan ng bata ay naging pinakamahalagang batayan upang masuri ang kanyang saloobin. Nagtanong si Shin Sung-han, kung isa lang ang pipiliin mo para makasama, sino ang gusto mong piliin? Si mama po. Akala ko po dati baka mamatay si mama. Minsan, kapag walang nakatingin, nakatayo si mama na walang sapin sa paa sa balkonahe. Lumabas na nakita niya ang lahat ng pagdurusa ng kanyang ina. Ngunit bata pa siya, at nang wala pa siyang kakayahang protektahan ang kanyang ina, nakita niya ang mga bagay na hindi niya dapat makita. Para sa bata, ito ang pinakamasamang bagay sa kanyang buhay. Ngunit alam din niya na kung susundin niya ang kanyang masamang ama, masisira ang kanyang buhay. Ito ang tanging dahilan kung bakit nagdemanda si Lee Seo-jin para sa diborsyo. Kaya para matulungan ang kanyang ina, ibinigay niya ang kanyang talaarawan bilang ebidensya. Malakas itong binasa ni Shin Sung-han sa korte, madalas wala si mama sa bahay. Nitong nakaraang araw, madalas akong nag-iisa sa bahay kasama si papa, kaya hindi ako masaya. Kailangan kong manatili sa piling ng tatay na nagpapasama sa akin. Naawa ako sa sarili ko. Ang abogado ng kalaban, agad na pumigil at sinabing ang damdamin ng bata ay hindi matatag, kaya hindi maaaring ituring ang pag-aalala at pagkabalisa ng bata bilang ebidensya. Sa korte, dahil hindi itinuturing ang testimonya ng bata, inilagay ni Shin Sung-han si Park Yoo-seok sa posisyon ng tinatanong. And Miss Park Yoo-seok, ipinakita mo ba sa iyong anak, si Kang Hyunwoo, ang video ni Emma Lee Seo-jin? Hindi lang si Park Yoo-seok, ang halang na iyon, ang nagbigay ng video, kundi sinabi pa niyang kailangan malaman ng kanyang anak ang lahat ng ito, malaman kung anong klaseng tao talaga ang kanyang ina. Malaman kung bakit hindi siya maaaring manirahan kasama ang kanyang ina. Hindi makapaniwala si Lee Seo-jin sa kanyang narinig. Nanginginig siyang lumapit sa harapan niya at sinampal ito ng 2 beses. Ganap na gumuho ang kanyang emosyon. Kahit nasa huli si Shin Sung-han, na laging nananalo sa mga kaso, ay nakatulong sa kanya na manalo sa kasong ito. Ngunit sa ganoong kakilakilabot na katotohanan, hindi niya talaga alam kung paano niya babayaran ang lahat ng ito sa kanyang anak sa buong buhay niya. Pag-uwi sa bahay kinagabihan, sinikap ni Lee Seo-jin na maging isang karapat-dapat na ina. Nakita rin ni Kang Hyunwoo ang intensyon niya, kaya masaya niyang tinanggap ang lahat. Nang makita ang masunuring bata, nakaramdam si Lee Seo-jin ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay nagtulak sa kanya. Tahimik siyang lumuhod sa lupa, patawarin mo ako, anak ko. Kasalanan ko. Dahil mas naunawaan ni Kang Hyunwoo ang sakit ng kanyang ina, kaysa kaninuman, handa siyang magpatawad at tanggapin ang kanyang ina. Bakit pa rin niya ipinagpatuloy ang baluktot na pag-aasawang ito sa loob ng 7 taon? Interesado rin si Shin Sung-han sa dahilan na ito, kaya nang pumunta siya para magpasalamat sa kanya sa pagkapanalo sa kaso, tinanong niya ang bagay na ikinagulat niya. Paumanhin, wala akong ibang ibig sabihin sa pagtatanong nito. Nang sabihin niyang mahal niya ako, iyon ang dahilan. Lumabas na ang kapatid ni Lee Seo-jin ay matalik na kaibigan ng kanyang ex-husband. Sila ay magkasamang nagsimula ng negosyo. Pagkatapos, nilustay ng kapatid niya na adik sa sugal ang pera ng kumpanya. Nang malapit ng malugi ang kumpanya, ibinenta ni Park Yoo-seok ang isang bahay para ayusin ang lahat. Nakaramdam si Lee Seo-jin ng pagkakautang, kaya pinakasalan niya ito. Ngunit gaano man kalaki ang kanyang utang, ang nakakasakal na buhay may asawa na ito ay pumipigil sa kanya na huminga. Nang akmang magmumungkahi si Lee Seo-jin ng diborsyo, muling natalo sa sugal ang kanyang kapatid at nawala ng lahat ng pera. Nalasing siya at sa huli ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Sa oras na ito, dahil sa takot, itinigil ni Lee Seo-jin ang kanyang plano. Ngunit hindi niya inaasahan na ang buhay ay sa huli ay magiging masama.
Bagaman maayos na ang sitwasyon ngayon, tatalikuran ba talaga ng manyak na iyon ang lahat ng ganito kadali? Tuwing matagumpay na natutulungan ni Shin Sung-han ang isang babae na maghiwalay, maglalagay siya ng kulay sa isang ubas. Sa ngayon, isa na lang ang natitirang ubas. Ang tagalinis ay dumating sa pinto. Ikaw ba ang abogado dito? Mahal ba ang diborsyo? Nagtanong siya tungkol sa halaga. Gustong maghiwalay ng tiya. Siya ang nagtatanong tungkol sa presyo, at siya rin ang may-ari ng gusaling ito. Mukhang marangal ang kanyang titulo, ngunit sa totoo lang ay isa lamang siyang puppet ng kanyang biyenan. Araw-araw, bukod sa pag-aasikaso ng problema ng mga nangungupahan, kailangan din niyang linisin ang buong gusali at magtrabaho ng part-time para bayaran ang utang sa bahay ng kanyang biyenan. Maaaring sabihin na siya ang pinakamasipag na babae sa Korea. Ngunit ang ganitong masunuring manugang ay hindi kailanman nagustuhan ng kanyang biyenan. Noong bata pa si Park Ae-ran, dahil nakita niyang gwapo ang kanyang asawa, sinuway niya ang pagtutol ng kanyang pamilya, umiyak at nagpumilit na mapangasawa ito at maging manugang ng pamilya. Kaya kahit gaano kahirap ang kanyang biyenan, tiniis niya ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas lalong naging mapanuri ang biyenan. Bukod sa kanyang anak na lalaki na itinuturing niyang kayamanan, ang iba ay nabubuhay sa ilalim ng matalim nitong dila. Pakitulungan mo akong magtupi ng mga damit, anak. Malinaw na mayroon siyang 2 anak na babae. Paano niya sasabihin sa kanilang ama na magtupi ng mga damit? Ano ang silbi ng pagpapakain at pagbibihis sa inyo at pagpapaaral sa inyo sa kolehiyo? Alam lang niya na hamakin siya. Ano ang sinasabi mo? Gusto mo ring makipagtalo? Katatapos lang niyang laitin ang kanyang apo, nagsimula na naman siyang maghanap ng gulo sa kanyang manugang. Bakit hindi ka pa umuwi? Gusto mo ba kaming gutumin para mana? Nang mga sandaling iyon, kakauwi lang ni Park Ae-ran pagkatapos ng isang abalang araw. Hindi pa nga siya nakakaligo ay pinilit na siyang magluto. Nakakainis na matanda. Sana lang ay makakain ako sa tamang oras. Hindi ko inaasahan na kailangan ko pa ring tingnan ang mukha ng iba. Sa kabutihang palad, ang kanyang panganay na anak na babae ay laging tumutulong sa kanya. Ang pagiging maalalahanin ng kanyang anak na babae ang naging tanging sandala ni Park Ae-ran, samantalang ang kanyang asawa ay naging walang silbi. Ngunit gaano man magalit ang kanyang biyenan, hindi pinapansin ni Park Ae-ran dahil nararamdaman niyang nararapat sa kanya ang ganoong pagtrato. Ngunit nang pagalitan ang kanyang anak na babae, hindi na niya talaga nakayanan. Kaya bago matulog, ikinuwento niya ito sa kanyang asawa. Ngunit ang kanyang walang silbing asawa ay nagpalit lamang ng paksa. Nang matulog na ang kanyang asawa, komportable siyang nakahiga sa sofa at nanonood ng Z, na tila walang anumang problema. Bandang 4 ng umaga, nagising si Park Ae-ran para maghanda sa trabaho nang bigla siyang ipinagbigay alam ng kanyang biyenan, paupahan mo na ang kwarto sa itaas. Bakit pa kailangan ng 2 anak na babae ng tig-isang kwarto? Pagsamahin mo sila sa isang kwarto para magkaroon ng ekstrang kwarto. Alam niyang walang silbi ang paglaban, ngunit kalmadong sinabi ni Park Ae-ran sa kanyang biyenan, malaki na po ang mga bata, hindi na po magandang magsama sila sa isang kwarto. Hindi niya inaasahan na agad siyang pagsasalitaan ng masama ng kanyang biyenan. Dapat ka nang magpasalamat na may kwarto ka na matutulugan. Ikaw ang magastos na ina, kaya hindi bumubuti ang sitwasyon ng pamilya. Maliligo na ako at papasok na sa trabaho. Walang nagawa si Park Ae-ran kundi pumasok muna sa trabaho. Habang nag-iisip siya, lalo siyang naging balisa. Sa huli, tinawag niya ang kanyang asawa at ikinuwento ang buong insidente. Sinabi rin ni Seo Byung-chul na ayusin niya ang bagay na ito. Nagpatuloy si Park Ae-ran sa trabaho na may tiwala sa kanyang asawa. Ang resulta, pag-uwi niya kinagabihan, nakita niya ang pinakamasamang eksena ang usapan kung dapat bang bakantehin ang isang silid para upahan upang makatulong sa mga gastusin, ay humukay muli ng isang grupo ng mga lumang isyu. Sinabi ng bunsong anak na babae na ang sitwasyon ng kanilang pamilya ay dahil sa kanilang ama. Sa totoo lang, hindi ang kanilang ina ang nabigo sa negosyo, kundi ang kanilang ama. Pinayuhan ng ate ang kanyang kapatid na pumasok sa kanilang kwarto para mag-aral, ngunit paano pa siya makakapag-aral ng maayos sa ganitong sitwasyon? Ano ang silbi ng pag-aaral ng mga babae? Puro gastos lang sa pera at pawis ng iyong ama. Ang ina ang nagtatrabaho, hindi ba? Nakita ni Park Ae-ran na lalong lumala ang pagtatalo, ngunit walang silbi si Seo Byung-chul, kaya kinailangan niyang magpigil at pakiusapan ang kanyang biyenan na tumigil. Ang resulta, mas matinding panlalait ang natanggap niya. Hindi ka nakapanganak ng anak na lalaki, 2 babae lang. Pakisuyo, itay, tigilan na po ninyo. Galit na galit ang bunsong anak na babae at tinanong ang kanyang ama kung bakit siya tahimik lang. Hindi mo ba nakikita na naawa si mama? Hindi na makatiis ang lola at kumilos na. Sumigaw si Park Ae-ran, ma, pakiusap, huwag mo silang laitain. Huwag mo na rin gawin ang mga ganoong bagay. Ngunit hindi pinansin ng kanyang biyenan ang sinabi niya, patuloy niyang sinasaktan ang kanyang apo. Hindi na makatiis si Park Ae-ran. Direktang nilapitan niya ang masamang biyenan at sinabing, sinisira mo ang lahat ng ito. Ganoon mo ako tratuhin, ayos lang, pero huwag mong saktan ang aking mga anak. Ibinuhos ni Park Ae-ran ang lahat ng kanyang lakas para protektahan ang kanyang mga anak. Ngunit mananatili pa ba ang pag-aasawang ito? Dahil hindi ka nagpakasal sa isang babae sa simula. Ang vice-principal ay nagpakasal sa ganoong uri ng babae, kaya nangyari ito. Kailangan kong makuha ang diagnostic report para sa babaeng iyon para magdusa siya ng husto.
Hindi na siya makakapanakit pa sa buong buhay niya. Ang masamang biyenan ay sinadyang manatili sa ospital at hindi umuwi para parusahan ang kanyang manugang. Samantala, ang duwag na anak sa tabi niya ay hindi man lang makaimik. Sa ganoong pamilya, hindi na talaga makatiis si Park Aeran. Kaya, nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit sa isang abogadong dalubhasa sa diborsyo. Siguro dahil sa sobrang stress, pagkaupo pa lang ni Park Aeran ay sunod-sunod na siyang uminom ng tubig. Matapos huminahon, doon lang niya nasabi ang kanyang kalungkutan. Matanda na ako at ang mga anak ko ay nasa edad na ng paglaki. Hindi ko talaga alam kung tama ba ang ginagawa ko, pero hindi ko na talaga kaya. Kahit sino pa sa amin ng asawa ko ang magmungkahi ng diborsyo, kailangan nang matapos ang kasal na ito. Ngunit hindi pa rin niya masabi ang dahilan ng diborsyo, dahil sa pagkakataong ito ay mali talaga siya sinaktan niya ang kanyang masamang biyenan. Ngunit may dahilan ang lahat ng bagay, kahit na nahihiya siyang sabihin ang lahat. Sinabi lang niya na kahit maghiwalay sila, gusto pa rin niyang makuha ang kanyang parte. Ibig mo bang sabihin paghahati ng ari-arian? Tama. Mayroon kaming isang gusali. Sa tingin ko, may bahagi rin ako doon. Nakapangalan ba sa asawa mo ang bahay na iyon? Hindi nakapangalan sa biyenan ko. Ngunit sinabi ng abogado na ang mga ari-arian lang ng mag-asawa ang hahatiin. Sinabi niya na binili ng kanyang asawa ang bahay na iyon. Nang panahong iyon, bumababa ang kanilang negosyo, at sa takot na malugi at mawala ang lahat, inilipat nila ang isang bahay sa pangalan ng biyenan at pagkatapos ay sa pangalan ng ina at anak. Sinabi lang nila sa kanya matapos nilang ilipat ang ari-arian. Dahil hindi kailanman pinansin ng kanyang pamilya ang opinyon ni Park Aeran. Narinig ni Shin Sung-han ang kanyang kwento. Bagaman lubos siyang nakikiramay, ang kasong ito ay masyadong mahirap. Alam din ito ni Park Aeran. Ngunit sa loob ng mahigit 25 taon, tinrato siyang parang asong bantay. Talagang naramdaman niyang wala na siyang dignidad sa buhay. Ngunit nang makita niyang naranasan din ng kanyang anak ang parehong kapalaran, hindi na siya gustong magtiis pa. Kaya sa pagkakataong ito, para sa kanyang mga anak, desidido si Park Aeran na ituloy ang diborsyo. Nang gabing iyon, umuwi si Seo Byung-chul na duwag, hindi siya nagsimulang makipag-usap at nagtago pa sa kanyang kwarto. Lalong nagalit si Park Aeran habang nag-iisip, kaya direkta siyang pumasok sa kwarto. Sa tingin mo ba ay wala kang ginawang mali? Bakit mo hinayaan na umabot sa ganito ang lahat? Ano ang ginawa mo sa loob ng lahat ng panahong ito? Ngunit inamin ni Seo Byung-chul na marami siyang pinagdaanan, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dahil ang nanay ko ay naghirap din sa kalahati ng kanyang buhay. Hindi ba sila maaaring magbigay ng kaunting pasensya sa kanya? Pinagpasensyahan ko na siya ng mahigit 25 taon, ngayon, malapit na rin akong mabaliw. Simula nang makilala kita, wala pa akong maayos na tulog. Naiinis na sumagot si Seo Byung-chul, susunod sasabihin mo na naman na ako ay isang bigong negosyante at puro inom lang alam ko. Habang ikaw naman ay humaharap sa mga nagpapautang at nag-aalaga ng mga bata. Binubulok ng buhay. Bigong sinabi ni Park Aeran na kamukha niya ang kanyang ina. Sa oras na ito, ayaw nang makipagtalo ni Seo Byung-chul. Gusto lang niyang maintindihan pa ng kanyang asawa ang kanyang ina ng isa pang beses at humingi ng paumanhin sa ospital ng maayos. Napakaraming kakaibang bagay sa mga nayon ng Korea sa ngayon. Tiningnan ni Shin Sung-han ang kanyang ubas. Malinaw na isa na lang ang kulang, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakahirap nito. Ngunit hindi siya kailanman sumuko, kahit alam niyang mas mataas ang sansa niyang matalo sa kaso. Nagpa siya pa rin si Shin Sung-han na ibuhos ang lahat ng kanyang pagsisikap sa investigasyon. Una, kailangan niyang alamin ang pagkatao ng biyenan, si Ma Jung-hee. Ipinagkatiwala niya ang gawaing ito sa kanyang matalik na kaibigan, si Jang Hae-jun. Wala nang mas angkop pa, madali siyang nagpapanggap na matalik na kaibigan ng mga babae. Nakahanap din siya ng direktang impormasyon, sapat na rin ang pasensya ni Ma Jung-hee. Kung ako ang nasa posisyon niya, matagal na akong tumakbo. Maaga pa lang sa umaga, kailangan na niyang gumawa ng gimbap at pagkatapos ay kailangan pa niyang linisin ang gusali hanggang gabi. Lubusan siyang itinuturing na katulong. Lumalabas na napakaraming pinagtitiisan ng tahimik si Ma Jung-hee. Tila may pag-asa pa ring manalo sa kaso, kaya nilapitan muli ni Shin Sung-han si Ma Jung-hee. Tinulungan niya itong maglinis. Kinumpirma ni Lee Seo-jin kay Shin Sung-han kung mayroon pang mas matibay na ebidensya. Nang bilhin ng lahat ang bahay na iyon, tiyak na binayaran ito sa pamamagitan ng account ng iyong asawa, hindi ba? Pagkatapos ng pagpirma ng kontrata sa pagbili ng bahay, naroon si Ma Jung-hee sa pagbabayad ng down payment at huling bayad. Noon, naisip niya na magkakaroon sila ng sariling gusali at labis siyang natuwa. Kaya, maaari bang magbigay si Shin Sung-han ng mga detalye ng pagbabayad ayon sa batas? Ngunit ang problema ay hindi sapat ang statement ng transaksyon lamang. Noong nakaraan, may iniwan bang notarized na dokumento ang biyenan at ang kanyang asawa? Sinubukan ni Shin Sung-han na malaman, ngunit nalito si Ma Jung-hee sa narinig. Ngunit nang pag-isipan niya itong mabuti, napagtanto niya na tila nabanggit na ito ni Park Yuseo. Sumulat siya ng sertipiko at ipinanotaryo, at mayroon ding recording para sa ebidensya. Ngunit ang problema ay para sa kanyang kapayapaan ng isip. Ibinigay lahat ni Park Yuseo ang mga dokumento kay Ma Jung-hee. Kaya, ang paghahanap sa mga dokumentong iyon ay naging pangunahing gawain niya. Kinagabihan, palihim siyang pumasok sa bahay ng kanyang biyenan at mabilis na naghanap. Hindi niya inakala na sa araw na iyon, tumanggi si Ma Jung-hee na alagaan ng kanyang anak.
Sumunod si Park Yoo-seok sa kanyang ina at umuwi, ngunit dahil ayaw niyang harapin ang kanyang asawa, dumiretso siya sa ikalimang palapag. Sa huli, nagkita pa rin silang dalawa. Nagkatinginan sila, nawala na ang tiwala ng mag-asawa. Lalaki pa kaya ang bitak? Sa puntong ito, wala pang alam si Shin Sung-han. Nakatagpo rin siya ng taong pinakahindi niya iginagalang sa buhay na ito. Pinigilan siya ng isang masamang abogado na makita ang kanyang pamangkin na humahadlang sa kanyang karera. Para lubos na sirain si Shin Sung-han, tinarget din ni Park Yoo-seok ang kasong ito, naghahanda na ganap na sirain ang ubasan ni Shin Sung-han. Ngunit may kakayahan ba siya? Mali ka, inay. Patawarin mo ako. Sa wakas ay yumuko si Ma Jung-hee sa kanyang masamang biyenan. Simula nang hindi na niya makayanan at minasahe ang pisngi ng kanyang biyenan, nagpasya siyang magdiborsyo at umalis sa nakakasakal na bahay na ito. Ngunit kailangan din niyang bawiin ang sa kanya. Ngunit ang walang silbing asawa ay kusang loob na inilipat ang bahay sa kanyang ina. Ngayon, ang pinagsamang ari-arian ng mag-asawa ay naging sariling ari-arian ng biyenan. Ngunit sa kabutihang palad, nakanotaryo ang kasunduan ni Park Yoo-seok sa kanyang ina, at naitala na ang gusali ay nakapangalan lang kay Ma Jung-hee, ngunit ang pagmamay-ari ay nananatili pa rin sa kanya. Kaya, sa sandaling matagpuan ang ebidensyang ito, mababawi ni Ma Jung-hee ang lahat ng sa kanya. Ngunit sa proseso ng paghahanap, aksidente siyang nahuli ng kanyang asawa. Gusto kong malaman kung may pampakalma ang nanay. Hindi ako makatulog kaya naisip ko na baka may ganoong gamot siya. Pero nagpapatingin ka sa doktor, hindi ba? Alam mong nagpapagamot ako ng depression. Ganap na nasiraan ng loob si Ma Jung-hee. Hindi niya inakala na alam ni Park Yoo-seok ang lahat, ngunit kaya pa rin niya itong tratuhin ng ganoon. Nagpanggap din si Park Yoo-seok na walang magawa, labis na naghirap ang nanay ko mula pa noong bata siya. Nakita ko na lahat, mula pagkabata hanggang pagtanda. Si Park Yoo-seok lang ang tanging anak ni Ma Jung-hee. Nanahimik si Park Yoo-seok at biglang sinabi kay Ma Jung-hee, ang hinahanap mo ay wala rito. Lumalabas na alam na niya ang intensyon ng kanyang asawa, kaya itinago na niya ang mga gamit. Kung wala ang pinakamalakas na ebidensya, kailangan ni Shin Sung-han na humanap ng ibang solusyon. Hindi niya inakala na habang nakikipag-usap kay Ma Jung-hee, bukod sa tensyonadong relasyon ng biyenan at manugang, maayos pa rin ang damdamin ng mag-asawa at ng ama at anak. Sa sandaling ito, biglang nabanggit ni Ma Jung-hee, naghanda ang biyenan ng diagnosis report, naghahanda siyang magsampa ng kaso laban sa akin. Hindi ko alam ang gagawin. Lubos akong kinakabahan at hindi mapakali. Hindi na umepekto kahit ang gamot sa depression. Nagpapatingin ka sa doktor. Mga 3 taon na ba iyan? Pagkatapos makuha ang mahalagang impormasyong iyon, nagbigay muli si Shin Sung-han ng isang napakagandang plano. Tayo rin ay maghahabla, magsampa ng kaso laban sa kanya para sa paninirang puri. Dahil binababa niya ako. And the spark ay Iran, hindi mo kailanman sinaktan ang iyong biyenan. Ngunit nakita ng aking asawa at ng mga bata, hindi ito tama. Sa oras na iyon, wala doon ang iyong mga anak. Hindi napigilan ng iyong biyenan ang kanyang galit at itinulak ka. Ngunit hindi kanya naitulak, bagkus ay siya mismo ang natumba paatras. Ngunit ang chismis na sinaktan mo ang iyong biyenan ay mabilis na kumalat sa buong kapitbahayan. Lalo lang naramdaman ni Ma Jung-hee na walang katuturan ang lahat ng narinig niya, hindi ba sinasabi mo na nagsisinungaling ako? Ngunit naisip niyang mababawi niya ang gusali, kaya sumunod na lang siya sa plano ni Shin Sung-han. Sa panahong ito, tinarget din ni Park Yoo-seok, ang mortal na kaaway ni Shin Sung-han, si Park Yoo-seok. Nag-alok siya na tulungan itong maghain ng libreng kaso ng diborsyo. Ngunit sinabi ni Park Yoo-seok na wala siyang intensyong magdiborsyo. Oh, Ginoong Seo Jong-guk, araw-araw pumupunta sa abogado ang asawa mo para maghanda sa kaso, hindi mo pa rin ba alam? Kung kumuha siya ng abogado, mahihirapan kang harapin siyang mag-isa. Paano mo nalaman ang tungkol sa pamilya ko? Sinungaling na sinabi ni Seo Chang-jin na nakatira ang kanyang hipag sa kanilang apartment complex. Matapos malaman ito, gusto lang niyang ibahagi ang pasanin kay Park Yoo-seok. Sa panahong ito, nasa bahay si Ma Jung-hee, iniisip ang pangangailangan na magsinungaling para manalo, at kinakabahan siya. Ngunit ang mga lumang alaala ay patuloy na bumabalik sa isip ni Ma Jung-hee. Alam kong hindi ka nakapagkolehiyo, ngunit hindi ka ba tinuruan ng maayos ng nanay mo? Paano ka naglakas loob na magbuntis bago magpakasal? Buong araw kang nasa bahay, walang ginagawa. Okay lang na gumamit ng lampin na tela para sa bata. Naglakas loob kang gumastos ng pera para bilhin ito. Hindi mo ba nakikita ang asawa mo na nagpapakahirap maghanap buhay sa labas? Sa wakas ay nakapaglakbay sila kasama ang kanyang asawa, ngunit sadya pang gumawa ng gulo ang biyenan ni Ma Jung-hee. Binigyan niya si Ma Jung-hee ng isang serya ng mapanuyang salita, ang inggit ko sa iyo, napakaswerte mo. May mga taong nakayuko na ang likod dahil sa pagpapalaki ng anak, habang ang iba ay isinilang na mayaman. Agad na kinansela ni Ma Jung-hee ang plano ng paglalakbay dahil wala siyang katayuan. Sa huli, kinailangan niyang lunukin ang lahat ng hinanakit. Sa pag-iisip ng mga nakakasakit na larawang iyon, hindi napigilan ni Jo Jeong-sik ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, galit na umuwi si Park Yoo-seok at hiniling sa kanyang asawa na huwag gumawa ng gulo sa korte, kundi hindi siya magiging kampante. Ngunit hindi nakinig si Ma Jung-hee at sinunod ang kahilingan ni Shin Sung-han. Sinabi niya kay Park Yoo-seok na hindi niya sinaktan ang kanyang biyenan, kundi kusa itong natumba.
Buong buhay niya, minamaliit niya ako. Akala niya hindi ko pinapansin ang aking dangal, ngunit ededemanda ko siya. Hindi ko siya sinaktan. Nag-aalala si Park Yuseok na masaktan ang kanyang ina, kaya kusa siyang pumunta sa law office at humingi ng tulong. Ngunit dahil takot siyang magalit ang kanyang asawa, nagsinungaling siya. Kaya, kinailangan niyang puntahan ang kanyang asawa, umaasang titigil ito. Ngunit matigas ang paninindigan ni Majumhi. Galit na nagreklamo si Park Yuseok. Bakit ako magsisisi habang buhay dahil sa ganitong uri ng babae? Dumating din si Attorney Shin Sung-han, at nang maisip niya ang kanyang asawa na pinagkakatiwalaan niya habang buhay, at nagsinungaling, pakiramdam mo ba igumuho ang mundo mo, tiyo? Kung gayon, ano sa tingin mo ang nararamdaman ni Amos Park Airan? Buong buhay niya siyang sinisiraan ng kanyang biyenan, at sa kabila ng paghihirap sa isip, pinagkakatiwalaan ka pa rin niya at nagtiis. Ngayon na umabot na sa ganito ang mga bagay, nagsinungaling ka na ang gusaling binili ninyong dalawa ay pag-aari ng iyong ina. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ni Amos Park Airan? Tumayo si Park Yuseok at sinabing, ito ba ang paraan niya para iparamdam sa akin ang sakit? Nawala nang masabi si Shin Sung-han, siya ay gumaganti lang sa kanyang biyenan na sadyang nagpapahirap sa kanya. Ngunit hindi nakinig si Park Yuseok. Hayaan na lang ang korte ang magpasya sa lahat ng ito. Hindi nagtagal at dumating na ang araw ng paglilitis. Pagkapasok sa courtroom, isinumite agad ng mga abogado ng magkabilang panig ang lahat ng ebidensya. Agad na nakuha ni Majumhi ang kalamangan, ngunit ang pagharap nila ng kanyang asawa sa korte sa loob ng 15 taon ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkabahala. Dahil dito, bigla siyang huminto at kusang loob na umamin na sinaktan niya ang kanyang biyenan. Ngunit tungkol sa bahay, gusto pa rin niyang bawiin ang kanyang parte. Si Park Yuseok, na nasa kabilang panig, ay labis na naguluhan. Nang makita ang katapatan ng kanyang asawa, isinumite ni Park Yuseok ang pinakamalakas na ebidensya. Matapos marinig ng malinaw ang nilalaman ng recording, agad na umiyak si Majumhi. Hindi niya inakala na sa huli ay tutulungan siya ni Park Yuseok. Kaya pala, lahat ay plano ni Shin Sung-han na may pananampalataya sa taos pusong kalooban ni Park Yuseok na sa huli ay nagdala ng tagumpay kay Majumhi. Sa sandaling ito, nalaman na ng masamang biyenan ang lahat at lubos na nataranta. Sinisi niya ang kanyang anak, bakit mo tinutulungan ang isang babae na sisirain ang kinabukasan mo? Kung wala siya, nakapagpakasal ka na sana sa anak ng vice-principal at umakyat ka na sana sa tuktok ng iyong karera. Nang marinig ang mga maling akala ng kanyang ina, sinabi ni Park Yuseok ang totoo. Dahil sinabi kong gusto kong manirahan at maglingkod sa iyo, kaya ayaw niyang pakasalan ako. Sinabi niya sa akin na bumili ako ng bahay sa probinsya para sa iyo, at pagkatapos ay gusto niya akong lumipat at manirahan kasama ang kanilang pamilya. Dahil nag-iisang anak si Kim So-yeon, umasa si Park Yuseok na magagawa niya iyon. Kaya, matagal na silang naghiwalay. Nagsimula si Park Yuseok sa bawat araw na umiinom ng alak para pawiin ang kanyang kalungkutan, at sa panahong iyon, ang empleyadong nagluluto ng pangontra sa hangover para sa kanya tuwing umaga ay si Majumhi. Hindi aksidente na nabuntis siya, kundi matagal na siyang nagkakagusto sa kanya. Kaya pala, ang tunay na sumira sa kinabukasan ng kanyang anak ay ang kanyang sarili. Wala na ang pagmamataas ng masamang biyenan. Sa harap ng masipag na manugang, na malapit ng magdiborsyo, ngunit nagbubuhos pa rin ng tsaa para sa kanya, lumuhod si Majumhi at humingi ng tawad. Lubusan ding lumambot ang puso ng biyenan. Dahil sa iyo, nakakakain ako ng mainit na pagkain at nakakapagpahinga ng komportable. Naalis ng dalawa ang lahat ng sama ng loob sa kanilang mga puso. Sa wakas, naging isang tunay na pamilya sila. Kahit na maghilom ang mga emosyon, hindi kailanman mawawala ang mga sugat. Kaya, kailangan mong matutong mahalin ang iyong sarili. Sa cave, dalawang babae ang nagpapaligsahan sa katahimikan. Kung alam mo na, walang saysay na ipagpatuloy ito. Magdiborsyo ka na lang sa kanya. Tumingala ang mistress. Kaya, sinaktan siya ni Kim Jae-suk ng malakas. Kung maghihiwalay kami, mas gugustuhin kong maging isang biyuda. Natakot si Choi Jung-ho at hindi naglakas loob na magsalita. Gusto niyang takutin ang mga tao, ngunit siya ang niloko. Mukhang sa pagkakataong ito, si Shin Sung-han, ang Diyos ng diborsyo, ay magkakaroon ng bagong pagsubok. Ngunit bago niya asikasuhin ang mga problema ng ibang pamilya, siya mismo ay may malaking problema. Nang nagpapahinga si Shin Sung-han, tinawagan siya ng kanyang kaibigan at tinanong kung napanood na niya ang sikat na video. Ngunit wala si Shin Sung-han sa mood para manood. Matapos niyang ibaba ang telepono, nagpadala sa kanya ang kanyang kaibigan ng nakakagulat na video. Tumungin si Shin Sung-han sa kanyang telepono at nakita ang sarili niyang baliw na naglalaro ng piano. Tika, ako yon. Tila nabunyag na ang kanyang sikreto. Lumalabas na bago siya naging Diyos ng diborsyo, isa siyang sikat na pianista. Dahil sa ginawa ng asawa ng kanyang kapatid na babae, nasangkot siya sa kaso ng diborsyo. Hindi lamang nawala ang kanyang pamilya, kundi nawalan din siya ng karapatang mag-alaga sa kanyang anak. Ang mas masakit pa ay hindi niya nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit kahit namatay na siya, hindi pinayagan ng walang kwentang asawa na makadalaw ang kanyang anak. Nagdulot ito ng matinding sakit kay Shin Sung-han. Masakit din ang puso namin. Hindi niya maunawaan. Agad niyang inagaw ang baukwet ng daisis sa kamay ni Seo Jeong-gok at inihagis ito sa lupa. Ang taong dapat na nagluluksa rito ay dumalaw sa kanya.
Humagulgol siya sa sakit para sa kanyang kapatid. Sa sandaling ito, lihim siyang nanumpa na siya ay magiging isang mahusay na abogado sa diborsyo na maghahanap ng katarungan para sa mga mahihinang babae. Matatalino si Shin Sung-han, kaya sa loob lamang ng 2 taon, naging abogado siya at nakatulong sa maraming pamilya. Sabi nga sa kasabihan, kung tutulungan mo ang isang tao, tulungan mo hanggang sa huli. Kaya nang muling lumitaw si Lee Seo-jin, naghahanap kami ng mga empleyado. Kailan pa? Wala kaming ginagawa ang tatlo sa amin. Tinatanong mo kung bakit pa kami nagre-recruit. Ibig mo bang sabihin, gusto mong umalis na ako? Hindi ko kailangan ng napakataas na sahod. Kaya ko ring maghanap ng trabaho. Gustong-gusto ni Shin Sung-han na tumanggi, ngunit naisip niya na sa pamamagitan lamang ng pagtulong kay Yoo sa ibom na makakuha ng working card ay maipagpapatuloy niya ang karapatang mag-alaga sa bata. Matapos makita ang kakaibang kakayahan ni Yoo sa ibom kumpara sa kanyang hitsura, tila hindi naman mahirap magdagdag ng isa pang empleyado sa kumpanya. Ngunit hindi nila inakala na matapos lang ang 3 segundong saya, dumating na ang masamang abogado na si Park Yoo-seok para bumisita. Itinuro niya ang ubasa ni Shin Sung-han. Kadalasan, tumpak ang aking intuition. Kapag lubusang hinog na ang ubas na iyan, sigurado akong may kahulugan iyan. May kinalaman ba iyan sa akin? Hindi pinansin ni Shin Sung-han si Park Yoo-seok. Sinabihan siya na direktang sabihin ang problema, wag na siyang magpaligoy-ligoy pa. Galit na sinabi ni Park Yoo-seok, ang buwan ng pagkikita kay Kim Ji-suk ay tapos na. Hindi na siya pupunta para hanapin ka pa. Desisyon nino ito. Siyempre, desisyon ng kanilang pamilya. Sa simula, binigyan nila ako ng 12 araw sa 1 taon para makita ang bata. Bakit bigla silang bumawi? Hindi ko rin alam. Dumating lang ako bilang tagapagtanggol na abogado. Sa simula, ikaw ang tagapagtanggol na abogado para sa aking kapatid na babae, hindi sa kanila. Ako ang nagmungkahi na magkaroon ng regular na pagkikita ang tiyuhin at pamangkin para sa kapakanan ng emosyonal na katatagan ng bata. Lahat ng ito ay gawa ko. Walang kahihiyang naghingi pa si Seo Chang-jin ng papuri. Talagang humawak ng mahigpit si Seo Chang-jin sa biyena ni Park Ji-eon, ngunit dito ay hindi kailangan ng asong umuuwi at walang nagmamalasakit. Galit si Park Yoo-seok, sadyang nakialam sa diborsyo ni Shin Sung-han, ngunit ang mas mababa niyang trainee ay hindi nagdulot ng anumang banta. Ang pagtatanggol ni Shin Sung-han ay hindi para sa panalo o talo, kundi para gisingin ang malalim na pag-ibig sa puso. Ito rin ang tunay na nagturo sa kanya ng isang aral. Agad siyang naging tagahanga ni Shin Sung-han, bumalik sa kumpanya at kusang loob na nagsumite ng kanyang pagbibitiw. Ang mas nakakagulat pa ay naglakas loob siyang mag-apply. Lalo pang nawala ng masabi si Shin Sung-han. Kailan pa napilitan ang kumpanya ko na kumuha ng empleyado? Matigas siyang tumanggi sa kahilingan ni Choi Jun. Ngunit dahil naglakas loob na si Choi Jun na pumunta rito, naghanda na rin siya ng husto. Paano ang kondisyong ito? Kung kukunin mo ako, ibababa ko ito. Ito ang channel na pinapamahalaan ko. Malapit nang mabaliw si Shin Sung-han. Lumalabas na ang taong nagdulot sa kanya ng kahihiyan sa loob ng 6 na buwan ay ang mismong taong nasa harap niya. Attorney Shin Sung-han, napakagwapo mo. Ikaw din ba ang gumawa ng video? Ako mismo ang nag-edit niyan. Ang tangina, walang hiya. Ang legendaryong abogado na tumatanggap lang ng mga kaso ng diborsyo ay hindi inakalang darating ang araw na ipagtatanggol niya ang isang kabit. Nang araw na iyon, may dumating na isang kakaibang mag-asawa sa opisina. Hindi nagtago ang babae at agad na umamin na siya ang kabit. Dahil hindi nagtagumpay ang kanyang paghaharap kay Park Ji-eon, lumapit siya kay Shin Sung-han, ang Diyos ng diborsyo, para humingi ng tulong. Ang kanilang hiling ay kailangan nilang gawing magdiborsyo si Choi Jung-ho sa anumang paraan. Ang ganitong tapang mula sa isang kabit ay ikinagulat ni Shin Sung-han. Bago pa man siya makatanggi, dahil ba sa pangangalo niya kami kaya ayaw mo kaming tulungan? Tama na, umalis na tayo. Ganyan ang sinasabi ng lahat. Attorney Shin Sung-han, isa itong malaking bagay na may kinalaman sa buhay. Malapit na siyang mawala. Kung hindi siya maghihiwalay, may mangyayari sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, Attorney Shin Sung-han? May cancer ako sa atay. Sabi ng doktor, kung makakatanggap ako ng liver transplant, malaki ang sansa kong mabuhay. At kusang loob na nag-donate si Kim Ji-suk ng kanyang atay. Ngunit sa Korea, ang asawa at kamag-anak lamang ang pinapayagan na mag-donate. Kaya gusto ni Kim Ji-suk na magkaroon ng opisyal na katayuan bilang mag-asawa. Matapos maintindihan ang lahat, nagtataka si Shin Sung-han, maaari bang hindi makapag-donate ng atay ang kasalukuyang asawa niya? Halimbawa, may sakit ba siya? Malakas na malakas ang asawa niya, kaya hindi ako ang magdodonate ng atay. Ang babaeng iyon, mas gugustuhin niyang maging biyuda kaysa magdiborsyo. Nanatiling tahimik si Choi Jung-ho. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong, nalaman ni Shin Sung-han na alam din pala ng anak na lalaki ni Choi Jung-ho sa ibang bansa ang tungkol dito, ngunit hindi ito sinabi ng kanyang ina. Sa sandaling ito, tumawag si Park Ji-eon. Pagkaalis ni Choi Jung-ho, isinumbong na agad ni Kim Ji-suk ang lahat. Kaya pala, ayaw magdiborsyo ni Park Ji-eon dahil marami siyang biniling insurance, naghihintay na magkamali ang kanyang asawa para masiyahan siya sa buhay.
Sa oras na ito, buhay pa si Choi Jung-ho at nakakatanggap ng tawag na humihingi ng pera mula kay Park Ji-eun. Gusto niya itong maglipat pa ng 4 milyon won para sa kanya dahil nagpalit siya ng bagong kotse. Halos mapatay siya ng kanyang 15 taong gulang na lumang kotse sa Gambuk. Walang magawa si Choi Jung-ho dahil inuna na niya ang kanyang retirement money. Pagod na rin si Shin Sung-han sa kanilang kwento. Para makakuha ng enerhiya, umalis siya sa trabaho ng 2:00 ng hapon. Pagdating niya sa bahay, parang binigyan siya ng gamot. Naglinis siya ng kama, bumili ng merienda at prutas. Lumalabas na naghahanda siya para sa kanyang pamangkin na darating ngayong gabi. Sa wakas, nasundo niya si Kim Ji-soo, ngunit ipinagbigay alam ng driver na susunduin niya ang bata ng 9:00 ng gabi. Kahit medyo nakakalungkot, mahalaga ang oras, kaya masaya silang naglaro na walang iniisip. Hindi nagtagal at dumating na ang oras ng pagkikita. Hindi pa rin napigilan ni Shin Sung-han na magtanong ng dahilan. Bakit kailangan umuwi ng bata ngayong gabi? Dahil malapit nang bumalik ang lola niya mula sa Amerika, kaya walang sinuman ang naglakas loob na magpabaya. Walang magawa si Shin Sung-han at bumuntong hininga. Ang lola ni Jin Young-ju, isang beses ko lang siyang nakita sa kasal ng kapatid ko. Mamaya, salamat sa kanya sa pag-aalaga kay Shin Joo-hwa. Huwag kang magsalita ng ganyan, nagpapasalamat din kami na nandyan siya. Masyadong mabait at malambot ang puso ni Shin Joo-hwa. Hindi pwedeng masyadong mabait. Ang pagiging masyadong mabait ay magdudulot ng malaking problema. Matagal na itong tandaan ni Shin Sung-han. Masyadong mabait ang kanyang kapatid na babae kaya nahirapan siya sa kanyang pamilya. Ngayon na bumalik na ang matandang babae, tiyak na hindi simple ang kanyang layunin. Kung sasabihin ko sa bata na sumama sa akin sa Hawaii, sasama kaya siya sa akin? Mahirap sabihin. Maaaring tutol ang may bahay sa kanyang pag-alis. Tutol pa nga ang bata na makita ang kanyang tiyuhin buwan-buwan. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Shin Sung-han na may darating pang isang espesyal na bisita, ang anak ng lalaking gustong makipagdiborsyo. Kahapon ay palihim siyang umuwi mag-isa mula sa Amerika. Hindi lang niya alam kung bakit siya direktang pumunta rito, gayong hindi pa naman niya tinatanggap ang kanilang kaso. Ang hindi pa nakapagdesisyon ay ang aking ama o ikaw. Ang aking ama ay may liver cancer at kailangan ng transplant, ngunit ang aking ina ay ayaw isaalang-alang ang pagbibigay ng bahagi ng kanyang atay. Hindi man sigurado kung ito ay isang magandang bagay, ngunit ang kabit ng aking ama ay handang magbigay ng atay. Sa kabutihang palad sa gitna ng kapahamakan. Ngunit kailangan munang sumang-ayon ang aking ina sa diborsyo. Tama ba ang aking sinabi? Bagaman bata pa ang bata, naunawaan na niya ang lahat. Dumating siya ngayon ng biglaan dahil may espesyal siyang layunin. Mahigit 15 taong gulang na ako, kaya pwede na akong mag-donate ng organ, tama? Sa ganitong mahirap na sitwasyon, nag-isip si Shin Sung-han sandali. Sinabi niya sa bata, ang tinatawag na organ transplant, para sa donor na walang kaugnayan sa dugo, ay mahigpit na susuriin. Para sa mga may kaugnayan sa dugo, mahigpit din ang pagsusuri. Ngunit hindi natakot ang bata. Para sa kanyang sarili na 16 na taong gulang na, mas nakakatakot ang paghihintay sa operasyon, kaysa sa nakahiga sa operating table. Ngayon, ginawa niya ang desisyong ito para lang makipagpalitan. Pag-uwi niya ng gabi, umalingaw pa rin sa kanyang isip ang sinabi ng bata. Napakadesidido ng 16 na taong gulang na batang iyon. Sa huling payo ni Lee Seo-jin, sa wakas ay nag-alinlangan si Shin Sung-han. Kinabukasan, direkta niyang hinarap si Choi Jung-ho, kapag nagsimula tayo, kailangan nating manalo. 2 bagay lang ang hinihingi ko, kaya mo bang tiisin? Si Jo Jeong-sik ay nakaupo sa pasilyo ng parke. Tinitingnan ang mensahe na ipinadala ni Ji-yoon. Noong huli tayong nagkita, hindi ko nasabi sa iyo, buntis ako. Dito na lang tayo matatapos. Ang babaeng lubos niyang minahal, upang iwan siya, ay nabuntis ng iba. Ang kanyang puso ay parang napunit sa sakit at paghihirap. Upang pagaanin ang sakit sa kanyang puso, mag-isa siyang pumunta sa tindahan ng pansit at umorder ng sobrang anghang na pansit. Sinasabi nilang ginagamot ng pagkain ang lahat. Umaasa siyang makainom ng isang subo ng maanghang na sabaw, ngunit ang resulta ay napapikit siya sa sakit. Kinailangan niyang uminom ng alak ng may-ari ng tindahan para lang malunok ang 8 pansit, ngunit ang kalungkutan ay mahirap mawala. Nang gabing iyon, nagtipon ang kanyang mga kaibigan at akala nila ay umiiyak siya dahil kay Shin Sung-han. Habang ibinubuhos ng kanyang mga kaibigan ang kanilang galit para sa kanya, binuksan ni Jo Jeong-sik ang kanyang telepono, buntis ako. Dito na lang tayo. Pakiusap. Hindi pala niya anak iyon. Nakakapagtakang aalagaan niya ang anak ng ibang tao. Naiintindihan ba ninyo ang kahulugan ng aking luha ng dugo? Ang 2 tao ay hindi nakapagsalita, tahimik na umupo sa magkabilang panig ni Jo Jeong-sik, ngunit pinalaya sila ni Jo Jeong-sik. Sa takot na baka gumawa ng masamang desisyon si Jo Jeong-sik, dahil sa matinding damdamin, bago sila umalis, kinuha ng 2 ang lahat ng gamit, at iniwan si Jo Jeong-sik na mag-isa para alalahanin ang magagandang alaala. Hindi madali ang mga araw. Nang kalmahin na siya, tumawag si Jaeon, sinabing masakit ang tiyan niya at humingi ng tulong. Pagkababa ng telepono, walang malay na kinuha ni Jo Jeong-sik ang susi ng kotse. Mabuti na lang at napigilan siya ng may-ari ng tindahan na iwasan ang aksidente dahil sa pagmamaneho ng lasing. Ngunit hindi rin niya siya maaaring iwanan. Kaya si Kim So-yeon ay nagpa siyang maging driver ni Jo Jeong-sik at naihatid ang babae sa ospital sa tamang oras.
Bago umalis si Kim So-yeon, nalaman niya na pala na si Ji-yoon ang asawa niya. Hindi lang niya maintindihan kung bakit ang kanyang asawang bagong buntis ay nagpapapakain ng pansit at umiinom ng alak araw-araw. Ngunit sa huli, hindi naman niya ito problema, kaya hindi na nag-isip pa si Kim So-yeon. Sa ospital naman, sa wakas ay nakilala ni Jo Jeong-sik ang kalaguyo ng kanyang asawa. Matapos sabihin ang sitwasyon ni Ji-yoon, nagtimpi sa sakit ng puso si Jo Jeong-sik dahil sa pagtataksil, at nang akmang tatayo na para umalis, hindi niya napigilang magpaliwanag sa lalaki, hindi siya maayos, nagkataon lang na malapit ako doon. Iyon lang. Pasensya na. Nang makita niyang napakabait at magiliw ng kausap, at humihingi pa ng paumanhin sa kanya, bumagsak ang depensa sa puso ni Jo Jeong-sik. Marahil ay oras na para bitawan si Ji-yoon. Sa sandaling ito, tumawag si Shin Sung-han para mag-order ng crab, ngunit naramdaman niyang may bumabagabag kay Jo Jeong-sik. Bakit ka nandito? Ako na ang bahala kay Jo Jeong-sik. Nagmamadali ka kung makahanap sa kanya, alam kong may problema. Hindi naman ako nagmamadali noon. Binanggit ko lang ang crab paste, tapos pinatay mo na ang tawag. Ngayon, hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay alam ko ang eksaktong kalagayan niya. Sa pamamagitan ng pamamaga ng kanyang mga mata, marahil ito ang pag-unawa ng mga lalaki. Matapos ang ilang baso ng alak, mabilis na ibinuhos ni Jo Jeong-sik ang kanyang damdamin. Nakita ko na ang lalaking iyon, ang lalaking nakatira kasama si Ji-yoon, tama? Napakabait niya tingnan. Uy, nababaliw ka na ba? May problema ba sa ulo mo? Kung tungkol sa kabaitan, tiyak na matatalo mo ang maraming tao. Bakit mo biglang nakita ang lalaking iyon? Noong panahong iyon, kritikal ang sitwasyon ni Kim So-yeon at nagtatravel siya para sa negosyo, kaya tinawagan kanya. Bakit hindi siya gumamit ng mabilis at mapagkakatiwala ang emergency service? Sabi niya hindi siya makatawag ng ambulansya dahil nahihiya siya. Kahit na walang masabi, nakita niyang malungkot ang kanyang matalik na kaibigan. Ang dalawang matalik na kaibigan ay pinalubag ang loob niya sa paraan ng mga lalaki. Si Jo Jeong-sik ay naging isang malungkuting prinsipe, nakatingin sa malayo sa bintana. Kinunan naman ni Jang Hyung-jun ang sandaling ito. Ang tangkad niya sa litrato. Maganda ka sa kamera. Tingnan ko nga. Kita mo, ang ganda, hindi ba? Ipadala mo sa akin, ipadala ko sa iyo. O, gusto mo pa ng isa? Tumayo ka ulit doon. Kaya para makakuha ng mas matangkad na litrato, nag-post si Jo Jeong-sik ng buong pagtutuon. Pansamantalang nawala ang kalungkutan, ngunit ang kasal ay hindi pa natatapos. Dahil mahal na mahal niya si Kim So-yeon, ihahain ba niya ang diborsyo sa korte? Dahil sa isang masamang lalaki, dalawang babae ang nagtatagisan ng buhok. Pabor na maging biyuda si Ji-yoon kaysa makipagdiborsyo. Nang malaman niyang gustong maging politiko ni Ji-yoon, ipinatawag niya ang kanyang anak mula sa Amerika. Galit na galit si Ji-yoon hanggang sa halos bumagsak siya. Ayos lang kahit walang lalaki, ngunit ang hadlangan ang kinabukasan ng kanyang anak ay ang kanyang huling limitasyon. Higit pa rito, pinipilit pa niyang mag-donate ng atay ang kanyang minamahal na anak. Sinisiraan ka ba ng babaeng iyon? Pinipilit ka ba ng babaeng iyon na mag-donate ng atay? Hindi, ito ang desisyon ko. Magbibigay ako ng atay, kaya't huwag mo na akong pilitin na mag-aral sa ibang bansa, please. Ibibigay ko ang atay ko sa tatay ko at tungkol sa diborsyo, kayo na ang magpasya. Sa anumang paraan, handa akong magbigay ng atay. Kung iiwan ko ang lahat para mag-aral sa bansa, hindi lang ang aking akademikong pagganap ang hindi makakasabay. Kahit ang magandang kinabukasan ay masisira. Ngunit hindi pinansin ni Choi Min-soo. Galit na sumigaw si Park Ji-yeon, anak ka ng propesor sa universidad. Paano ka hindi mag-aaral ng kolehiyo? Ngunit nanatili si Choi Min-soo sa kanyang desisyon na kahit hindi siya mag-donate ng atay, gusto pa rin niyang bumalik sa bansa para manirahan at mag-aral. Hindi niya mapilit ang kanyang anak, kaya dumiretso si Park Ji-yeon kay Kim Ji-soo na gustong ilabas ang lahat ng galit sa kanyang puso. Ikaw, napakawalang pinag-aralan mo. May lakas ka pa talagang sabihan ako tungkol sa pagiging edukado. Karapat-dapat ka bang maging asawa ng isang propesor? Huwag kang magpatawa, mawawalan sila ng ngipin. Niloloko mo ang buhay ng tao, hindi ba't napakawalang katotohanan yan? Buong buhay kang nagpapaganda ng buhok, ngayon gusto mong mag-donate ng atay para umakyat sa ranggo at maging asawa ng propesor, hindi ba? Kung iyan lang ang naiisip mo, wala na akong magagawa. Hindi ba't gusto mo ring maging asawa ng propesor habang buhay? Nagpakita ng paghamak si Park Ji-yeon. Tila nagkamali talaga ang kanyang asawa sa pagpili ng pinakakaraniwang tao. Buong pagmamalaki niyang sinabi, naging propesor si Choi Jung-ho dahil sa akin. Dahil sa kanya, tinalikuran ko ang posisyon ko bilang editor-in-chief. Nagstay ako sa bahay para alagaan ang asawa at anak ko. Tinalikuran ko ang lahat para maging housewife para suportahan siya. Naiintindihan mo ba ang mga bagay na ito? Ngunit anuman ang sabihin ni Park Ji-yeon, isang pangungusap lang ang sinabi ni Kim Ji-soo. Ikaw, nakita mo na ang kamatayan, ngunit hindi ka tumulong, samantalang ako, handa akong magbigay ng atay para sa kanya. Mas dakila ako kaysa sa iyo. Ang pangungusap na ito ay nagpagalit kay Park Ji-yeon. Ang digmaan ay sumabog. Malinaw na kasalanan iyon ng basurang lalaki. Bakit kailangang magpahira ng putik ang mga babae? Kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay magkakaroon ng malaking problema.
Buti na lang at pagkatapos ng espesyal na gabay ni Shin Sung-han, sa wakas ay nakuha nila ang pinakamatibay na ebidensya at dinala si Park Ji-eon sa korte. Sa tingin ko nababaliw na siya, gumagawa siya ng gulo. Kung ikakansela ang kontrata, hindi makukuha ang insurance money, tama? Ang bayad lang na nabayaran na ang makukuha. Kailangan namin ng insurance money para mabuhay kami ng anak ko. Sa pamamagitan ng lihim na recording na ito, napatalsik ni Choi Jung-ho ang kanyang asawa. Kahit na kailangan niyang gumamit ng iligal na pamamaraan, desidido pa rin siyang hiwalayan ang kanyang asawa, na humantong sa kanyang pagkakasangkot sa kasong paglalantad ng kumpidensyal na impormasyon. Ngunit binigyan naman nito si Kim Jae-seok ng isang formal na posisyon. Kahit labag sa kalooban ni Park Ji-eon ang mawala ng anuman, ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa lalaking ito ay sisira lamang sa kanyang sarili. Si Choi Jung-ho ay haharap sa kaso ng paglabag sa batas sa pagprotekta ng kumpidensyal na impormasyon. Malamang na hindi siya makapagretiro ng may karangalan. Hindi ko alam kung alam ba ni Kim Jae-seok ang tungkol dito at gusto pa rin niyang mag-donate ng atay. Kaya, ang mga babae ay dapat tandaan, huwag kailanman talikuran ang lahat para sa isang lalaki at maging housewife, dahil kung hindi, wala kang matitira. Si Jo Jeong-sik ay nagdurusa rin dahil sa pag-ibig. Umaasa siyang babalik si Jae-eun, ngunit binigyan siya ng realidad ng isang malakas na sampal. Kaya, matapos humingi ng payo sa lahat, bumili siya ng isang mamahaling stroller. Siguro mas maganda kung maliit pero mahal. Narinig kong natutuwa ang mga ina kapag nakakatanggap ng stroller. Kaya mamaya, ikaw mismo ang magbibigay nito sa kanya. Hindi ito ang dapat mong ibigay sa kanya. Sa tingin ko maganda ang stroller, pero natapos ko na ang divorce papers at nalagyan na rin ng selyo. Ito ang regalo ng diborsyo. Nagpasya si Jo Jeong-sik na sa huli ay dalhin ang stroller at makipagkita kay Ji-eun at ibigay sa kanya ang kasunduan sa diborsyo na inaasahan niya. Lumalabas na ang matinding pagmamahal ay hindi pagmamay-ari kundi pagtupad. Sa wakas, napalaya ni Jo Jeong-sik ang kanyang sarili sa kanyang mga panggigipit. Paumanhin kung pinatagal ko ng sobra. Dapat kang maging masaya. Patawad. Tiya, takot na takot ako. Biglang naging matalik na kaibigan ang matalik na kaibigan. Ang hangin ay puno ng pagkalito. Pinigil si Jo Jeong-sik sa pagtulong sa pagtanggal ng tissue sa kanyang talukap ng mata. Alam kong nakita mo si Shin Joo-hwa. Ngayon, sinusubaybayan mo na rin ako. Ang batang ito, alam namin ni Jang Hyung-jun na birthday ni Shin Joo-hwa ngayon. Dinurog ni Shin Sung-han ang tissue at dali-dali at nahihiyang hinila ang sariling talukap ng mata. Tila umiiyak na naman siya at namumula ang mga mata dahil sa kanyang kapatid. Dahil sa diborsyo ng kanyang kapatid at sa biglaang pagkamatay nito, naging abogado siya ng diborsyo mula sa pagiging artista. Sa araw lang ng kaarawan ng kanyang kapatid siya naglakas loob na umiyak ng malakas. Ngunit sa ganitong kalungkutan, dumating ang biyenan ng kanyang kapatid na hindi inimbitahan. Para protektahan si Shin Sung-han, sinadya ni Jang Hyung-jun na magsinungaling na wala siya roon. Ngunit hindi na linlang ang mapanupil na biyenan, kaya kinailangan ni Jo Jeong-sik na lumabas sa balita. Nagulat si Shin Sung-han nang makita si Ma Jung-hee sa pintuan, matapos guluhin ng katok ang kanyang pag-iyak. Naglakad siya papalapit ng may pagkabahala, habang si Ma Jung-hee ay walang paalam na humanap ng upuan. Naroon siya upang tanungin si Shin Sung-han kung saan inilibing ang kanyang kapatid. Ikaw, nakapili ka ba ng magandang feng shui para sa kanyang lapida, o isang magandang lugar para sa kanyang abo? Bilang biyenan, hindi niya alam kung saan inilibing ang kanyang namatay na manugang. Pinilit pigilan ni Shin Sung-han ang kanyang inis at kinwestiyon ang layunin ni Ma Jung-hee sa kanyang pagbisita. Walang ganang sumagot si Ma Jung-hee, nandito lang ako dahil hindi ako nakauwi nang mamatay si Shin Joo-hwa. Kaya pagkalipas ng ilang taon, umaasa siyang makabawi sa kanyang huling pakikiramay. Bago siya dumating dito, tinanong niya ang kanyang anak, ngunit sinabi nitong hindi niya alam. Ang kanyang bagong manugang ay walang pinag-aralan, kaya siguro hindi rin niya alam. Kaya siya naparito. Ngunit marahil ay masyadong tiwala si Ma Jung-hee, kaya kahit si Shin Sung-han na mapitagan ay ayaw nang makipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Kung gayon, ako na mismo ang maghahanap. Ngunit hinahangaan ko pa rin ang iyong estilo, kaya mong manatiling kalmado nang walang masakit na salita. Dahil ba isa kang artista? Isa akong abogado, kaya mas gusto kong hanapin ka para palayasin siya ng magalang. Profesional na inilabas ni Shin Sung-han ang kanyang business card at inanyayahan siya. Kung gusto mong magdiborsyo, tawagan mo lang ako anumang oras. Matalino si Ma Jung-hee kaya natural na naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Bago umalis, hindi niya nakalimutang magmayabang, kung ikaw ay kasing sama ko, magkakaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay. Ngunit kung ikaw ay kasing bait ni Shin Joo-hwa, mamamatay ka ng hindi makatarungan sa gitna ng pakikipaglaban sa batas. Matagal na kitang binalaan, ang sobrang kabaitan ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Matapos umalis ni Ma Jung-hee, bumagsak si Shin Sung-han sa sofa at umiyak. Hindi niya maiwasang isipin kung anong uri ng pamilya ang napangasawa ng kanyang kapatid at kung ano ang naging buhay niya sa kasal. Nang gabing iyon, umuwi si Ma Jung-hee at nakita niyang wala ni katiting na privacy si Park Ji-eon at kinokontrol siya ng masamang manugang. Lubos siyang nalungkot. Dinala mo ba si Park Ji-eon para bisitahin ang kanyang ina? Hindi sinabi sa akin ng bata na gusto niyang bisitahin ang kanyang ina. Hindi ba't ikaw ang pumigil sa kanya? Inay, bakit ko siya pipigilan?
Pagkatapos ng nangyari sa kanya, nagpapanggap ka pa ring mabait na ina at asawa. Nakakatulog ka pa ba sa gabi? Galit na nagangalit ang ngipin ng masamang manugang, sinabihan ang kanyang anak na lumayo at saka pinagsabihan ang kanyang biyenan, bakit ka nagsasalita sa harap ng mga bata? Ngunit hindi pinansin ni Ma Junhee at inutusan siyang hanapin agad ang libingan ni Shin Joo-hwa. Gusto niyang personal na dalhin si Seo Hayul upang bisitahin ang kanyang ina, si Seo Hayul. Ayaw sundin ng masamang Seo Hayul ang utos at direktang sumigaw sa kanyang biyenan, pamilya ko ito, mas mabuting huwag kang manghimasok. Hindi ko mapigilang matawa ng malakas. Hindi ko mapigilang matawa, ito ang pamilya ni Park Ji-eon. Sa una, dapat ay sa akin ito. Kung hindi dahil sa pagtutol mo, hindi sana kami nagpaligoy-ligoy ng ganito. Sa huli, ako pa rin ang pinili niya, inay. Tama ang sinabi mo. Kung hindi pinili ka ng anak ko, hindi na kita kakausapin pa. Ang lumang luya ay mas maanghang. Hindi makapagsalita si Jin Young-ju dahil sa sinabi, ngunit hindi ibig sabihin ay susundin niya ito. Nang araw na iyon, nang malaman niyang nakipagkita ang kanyang biyenan kay Shin Sung-han, kusa siyang tumawag. Tiningnan ni Shin Sung-han ang pamilyar na numero, katulad ng huling tawag na natanggap ng kanyang kapatid bago siya namatay. Bagaman nalaman niya noon mula sa pulisya, iyon ang numero ng telepono ng kaibigan ng kanyang kapatid na tumawag noon para humingi ng tulong. Ngunit nang tawagan itong muli ni Shin Sung-han, naging invalid na ang numero. Ngayon, nang makita ang numerong ito, nag-alinlangan si Shin Sung-han, ngunit sinagot ang tawag. Ako si Jin Young-ju, asawa ni Seo Jong-guk. Akala niya ay tungkol kay Jin Young-ju, ngunit narinig niyang higit pa roon ang sinasabi ng babae. Matigas na tinanggihan ni Shin Sung-han ang alok nito. Ano man ang mangyari, kakausapin ko ang ama ng bata. Bakit ganoon ang lahat? Parang ako pa ang nagtulak sa kanya sa kotse. Ang pabayan na babaeng iyon ay nakatanggap pa rin ng atensyon ng lahat pagkatapos niyang mamatay. Naiinggit talaga ako sa iyo, Shin Joo-hwa. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Shin Sung-han sa kanyang bahay, bumalik sa opisina at tinapos ang pagkulay ng huling ubas. Sa sandaling ito, tila lubos na niyang naintindihan, hindi pwedeng masyadong mabait ang tao. Tunay na ang pagbibigay ng kaluwagan sa pamilya ng kalaban ay pagiging masama sa sarili. Nang araw na iyon, nakatanggap siya ng bagong kliyente na gustong tulungan niya siyang magdemanda para hindi magdiborsyo. Bagaman basta makatuwiran ang hiling, hindi tatanggihan ni Shin Sung-han, nagtataka pa rin siya kung bakit lumayo pa siya para hanapin siya. Kaya binigyan siya ng kliyente ng isang business card. Sabi niya sa akin na hanapin ka. Nang makita ang business card, naintindihan ni Shin Sung-han na si Jin Young-ju pala ang direktor ng Kim-hwa Law Firm. Siya ang sanhi ng diborsyo ng kanyang kapatid, at siya rin ang tumawag bago ito namatay. Hindi na makatiis si Shin Sung-han, nagpasya siyang isang tabi ang kanyang kabaitan. Binuksan ang huling counter-attack ng ubasan, laban sa lahat ng nanakit kay Shin Joo-hwa. Isang magsasakang Koreano na marunong lang magtanim, dahil lang sa pinakasalan niya ang isang batang Vietnamese na asawa, ay nakaranas ng online harassment mula sa buong lipunan. Agad siyang naging target ng pag-atake. Ngunit bago pa man niya maintindihan ang nangyari, ginamit na ng pinakamasamang law firm sa Korea ang kanyang asawa para kumuha ng views. Hinila ni Park Yoo-seok ang martilyo, gustong iuwi ang kanyang asawa at anak. Pakiusap, lumayo ka, Ginoo. Si Din Tai-ho at ang kanyang anak ay kasalukuyan naming pinoprotektahan. Hindi mo sila basta-basta madadala. Mukha kang siyang namamahala rito. Nakita mong umalis ang ina at anak sa bahay, kaya ba pinapayuhan mo silang umuwi? Hindi nila kailangan ng proteksyon. Ang pagpapauwi sa mag-ina ang pinakamahusay na proteksyon. Lumapit si Jin Young-ju at sinabi sa galit na lalaki, nagpaplano ang asawa mo na magdemanda para sa diborsyo. Kung magpapatuloy kang manggulo sa kanya, kailangan naming humingi ng restraining order. Hindi maintindihan ni Park Yoo-seok ang sinasabi niya. Gusto lang niyang iuwi ang kanyang asawa at anak. Ang takot na asawa ay dali-daling nagtago habang patuloy siyang tinatawag. Lalong tumindi ang emosyon ni Park Yoo-seok, sumigaw siya at bumagsak sa lupa. Lumapit ulit si Jin Young-ju, pinapayuhan kitang humanap ng abogado, si Shin Sung-han. Sisikapin niyang tulungan ka. Tandaan mong ibigay ito sa kanya. Kapag nakita niya ito, tutulungan ka niya. Labag sa kalooban ni Park Yoo-seok na kunin ang business card. Nagtiwala talaga si Park Yoo-seok na taos puso siyang tinutulungan ng babae. Hindi niya akalain na naging instrumento lang siya para labanan si Shin Sung-han. Talagang lumapit si Park Yoo-seok at nang makita ang business card, nakita ni Shin Sung-han ang intensyon ni Jin Young-ju. Kaya pagkatapos ng masusing paghahanda, galit siyang pumunta sa opisina ng Kim-hwa. Sa totoo lang, nandito ako para ibigay ito sa iyo. Hindi ko sinasadyang magbiro ng sobra, pakisabi mo sa kanya. Ang 1.225 ay ang perpektong oras. Pagkatapos magbilin, umalis siya ng mayabang. Hindi naintindihan ni Park Yoo-seok. Hawak ang business card, hinanap niya si Jin Young-ju. Masayang-masaya si Jin Young-ju nang makita niyang sa wakas ay nahulog sa bitag si Shin Sung-han, ngunit bago pa siya magdiwang ng 2 segundo, ang numerong 1.225 ay nagpagulo sa kanya. Mukhang hindi madaling kalimutan ang puot na sumira sa kasal ng kanyang kapatid.
Sa kabilang banda, ang biyenan na sinagot-sagot ng manugang ay naaalala ang pakikipag-usap kay Shin Sung-han at napagtanto niyang matagal na niyang pinaghihinalaan ang pagpanaw ng kanyang kapatid ay hindi lang simpleng aksidente sa trapiko. Ngunit si Kang Hee-sub, na mahal ang kanyang dating manugang, ay may pakiramdam din na may mali, ngunit dahil matagal siyang nasa ibang bansa, hindi siya nakapagsalita. Nakita lang niya ang business card na iniwan ni Shin Sung-han at tinanong, makatitiyak ka bang mananalo ka sa kaso? Sumagot si Shin Sung-han, hindi, ngunit makatitiyak ako na magiging matindi ang labanan. Nalaman din na noong nakaraang beses na pinuntahan ni Ma Chun-suk si Shin Sung-han, may balak na siyang magdiborsyo. Ngunit bago pa siya nakapaghanda, ang troublemaking na manugang na si Park Airan ay tumakbo na sa harap ng biyenan. Nagkwento si Park Airan tungkol sa hirap ng pagiging stepmother ni Park Ji-yeon, at ngayon ay nakasagupa niya ang tiyuhin ni Park Ji-yeon, kaya't hindi maiiwasan ang alitan. Sinisisi niya ang kanyang biyenan na nagpapahiwatig na gusto nitong magdiborsyo. Hindi niya inasahan na hindi lamang hindi pinansin ni Seo Chang-jin ang kanyang mga sinabi, kundi pinayuhan pa niya itong huwag masyadong pansinin ang namayapang ina at ang nag-iisang tiyuhin ni Jin Young-ju. Dahil kung magsawa ang asawa at mga anak niya sa kanya, ay wala na siyang magagawa. Agad na inayos ni Jin Young-ju ang media na may pamagat na lalaking namamahiya sa Vietnamese bride at dinala ang direktang labanan sa harap ng publiko. Ang layunin ay upang hindi na matawag si Shin Sung-han na divorce god. Ngunit masyado pa rin siyang tanga. Bago pa niya nilinaw ang mga pangyayari, inakala na niya na walang kalamangan si Park Yu-seo. Shin Sung-han, matalino, sa pamamagitan lamang ng simpleng pagpapalitan ng salita, ay pinabulaanan ang posibilidad ng panggigipit. Inangat niya ang kaliwang kamay para salagin ang tungkod upang protektahan ang sarili. Na nagresulta sa bali sa kaliwang buto ng braso, ngunit si Ginoong Ma Chun-suk ay may periarthritis ng balikat. Hindi niya may angat ng mataas ang kanyang kanang kamay, kaya niyang makipag-ugnayan sa kanyang asawa gamit ang kaliwang kamay. Kung aatakehin ko gamit ang kaliwang kamay, iaangat mo ang kanang kamay, ito ay isang napakanatural na reaksyon. Para linawin ang bagay na ito, napilitan si Jang Hyung-jun at tanggapin ang tungkulin sa investigasyon. Sa ngayon, si Kim So-yeon ay wala pa ring alam at hindi voluntaryong pumunta sa kumpanya. Inimbitahan siya ni Seo Chang-jin na umuwi, gustong bumawi para sa lahat ng mga nakaraang taon, ngunit lahat ay tinanggihan ni Kim So-yeon. Naalala ni Seo Chang-jin ang mga salita ng kanyang manugang at naunawaan ng kaunti. Kaso, hindi madaling magdiborsyo si Ma Chun-suk, kaya napilitan si Kang Hee-sub na lumapit kay Shin Sung-han. Kahit na mahirap ang sitwasyon dahil mas marami ang kalaban kaysa sa kanila, hindi natakot si Shin Sung-han. Ang tanging pinapansin niya ay ayaw niyang masyadong malantad ang kanilang usapin. Sa huli, ang pagdiborsyo ng isang chaebol ay magdudulot ng kaguluhan kapag nagsimula na. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, tumawag si Ma Chun-suk. Nalaman ni Shin Sung-han na si Ma Chun-suk ay naging bida sa iskandalo ng pang-aabuso. Sa pagkakita ng mga nakakainis na headline na ito, nag-aalalang tinawagan ni Shin Sung-han ang kabilang panig. Matapos malaman ang kwento ni Ma Chun-suk, buong kumpiyansa siyang nagsabi, Ginoong Ma, kailangan mong bawiin ang iyong reputasyon. Sumagot si Ma Chun-suk, ano pa bang reputasyon ang mayroon ang isang tulad ko? Kailangan mong patunayan, hindi ka isang taong nagbayad para bumili ng isang batang babae mula sa ibang bansa upang pahirapan dito, ito ang iyong karangalan. Umiyak si Ma Chun-suk dahil sa pasasalamat. Sa sandaling ito, handa na ring makipaglaban si Shin Sung-han. Gagamitin ko ang lahat ng paraan, magiging paksa ako ng usapan ng lahat, at pagkatapos ay babawiin ko ang iyong karangalan. Isang 50 taong gulang na Koreano na binata ay sa wakas ay nakapagpakasal sa isang batang babaeng Vietnamese, ngunit ito ay naging isang key buy and sell, nakasal sa bibig ng mga tao. Kakapanganak lang niya ng anak, at inakala niya na hindi na kailangang pansinin ang sinasabi ng ibang tao, basta't mabuhay lang siya ng maayos. Ang resulta, biglang nag-propose ng diborsyo ang kanyang asawa. Galit na galit si Ma Chun-suk, galit na sinira ni Ma Chun-suk ang lahat sa kanyang bahay. Mahirap siyang inuwi mula Vietnam, nabuhay ng walang alalahanin sa pagkain at damit, at kailangan pang suportahan ang pamilya nito sa Vietnam, ngunit ngayon ay nasa ganitong sitwasyon siya. Nang marinig ang ingay, tumakbo ang kapitbahay upang mamagitan. Ayaw umuwi ng babae at iniwan niya ang kanyang anak at umalis sa bahay. Ngunit kinabukasan, bumalik siya. Nagmakaawa siya sa lalaki na dalhin ang kanilang anak upang manirahan sa Vietnam. Sa galit, hinawakan ni Ma Chun-suk ang isang patpat at sumugod sa kanyang asawa. Narinig ng mga kapitbahay ang ingay kaya tinawag nila ang pulis. Pansamantalang nailigtas ang asawa. Tinuruan ni Park Yu-seok ang Vietnamese bride kung ano ang sasabihin sa korte, bawat salita, o kaya naman, lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Ang Kang Hee-sub Law Office ay sadyang lumikha ng pampublikong opinyon para lang gamitin si Din Tai-ho upang pabagsakin si Shin Sung-han. Samantala, matagal nang napansin ni Shin Sung-han ang kondisyon ng katawan ni Ma Chun-suk, hindi talaga niya kayang iwagayway ang tungkod. Pinatunayan din ito ni Ma Chun-suk, gaano man ako kawalang pinag-aralan, hindi ako mananakit ng tao. Araw-araw akong abala sa pagbubukid, halos hindi na ako makahinga sa pagod. Bukod pa rito, sa ikalawang pag-uusap, sinabi ni Ma Chun-suk na ang pinakakinamumuhian niya sa buhay ay ang kanyang ama. Noong bata pa siya, madalas bugbugin ng kanyang ama ang kanyang ina, kaya't nanumpa siyang hindi siya mananakit. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Ma Chun-suk kung saan siya nagkamali.
Tatlong dahilan kung bakit tinalikdan ng babae ang kanyang karapatang maging permanenteng residente. Bumalik upang manirahan sa Vietnam ay ganap na hindi makatwiran, kaya para tulungan ang kaawa-awang si Ma Chun-sook, nagpasya si Shin Sung-han na ilihis ang atensyon ng publiko. Sa tulong ni Lee Seo-jin, lumahok siya sa isang programa sa telebisyon, at ang kanyang pagkakakilanlan bilang dating pianista ay nabunyag din doon lang nalaman ng mga netizen na ang misteryosong lalaking naglalaro ng piano sa sikat na video noon ay ang kilalang abogado sa diborsyo na si Shin Sung-han. Nang lumabas siya sa show at sa huling paksa, napunta sila sa pinakamahalagang punto. May ilang kaso ba na lalo kang nahirapan? Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa isa sa mga iyon? Sa totoo lang, walang kasong simple. Maaari ko bang itanong kung anong kaso ang tinutukoy mo? Isang Vietnamese na asawa ang naghain ng diborsyo, ngunit hindi pa rin maintindihan ng kliyente ko kung bakit kailangan niyang magdiborsyo. Pagkasabi niya pa lang nito, agad siyang binatikos ng husto sa internet, matagumpay na nakuha ang atensyon ng publiko. Sa puntong ito, napansin din ng kanyang kalaban ang isang bagay na kakaiba. Si Shin Sung-han ay tiyak na may natuklasan kaya siya kumikilos ng ganito, kaya tinawag niya ang kanyang dobleng ahente. Siya pala ay isang espiya na transparent sa magkabilang panig at alam ang lahat tungkol sa lahat. Ano ang dapat kong ibalik sa iyo para masaya ka? Nakita ni Jin Young-ju na napakatalino niya, kaya nangako siya na kung makakapagbigay siya ng mahalagang impormasyon, ibibigay niya sa kanya ang posisyon ni Park Yu-seo. Nalaman niya ang taktika ng kalaban. Inayos din ni Shin Sung-han na pumunta si Jang Hyung-jun sa hainan upang magtanong sa mga lokal tungkol sa kanilang pagtingin kay Ma Chun-sook. Di nagtagal, nakakuha siya ng kapakipakinabang na impormasyon. Lumabas na simula pa noong henerasyon ng ama ni Ma Chun-sook, madalas silang dumadaan sa tindahan ng pestisidyo. Sila ay mga regular na customer, ngunit bigla silang lumipat ng tindahan sa isang gabi. Tiyak na mayroong ilang uri ng alitan. Hanggang sa personal na sinabi ng may-ari ng tindahan ang dahilan, naging malinaw ang lahat. Ang mga kapitbahay sa paligid ay nagbubulungan, ngunit walang sinuman ang direktang nagsalita sa kanya. Ang asawa ni Ma Chun-sook ay bata pa rin, napakarami niyang kabataan. Si Ma Chun-sook ay doble ang trabaho upang suportahan ang pamilya ng kanyang asawa sa Vietnam hanggang sa siya ay manghina. Ang kanyang asawa naman ay ginagamit ang pag-aaral ng Korean bilang dahilan upang maglibang buong araw. Naging madalas din ang pakikipag-ugnayan ni Din Tai-ho sa isang lalaking Vietnamese, kaya't mabuting loob siyang binalaan, ngunit ang tanging nakuha niya ay ang galit ng kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 15 taon. May ideya na si Shin Sung-han at muli siyang nakipagkita kay Ma Chun-sook bago ang paglilitis. Sa pagkakita sa pagod na mukha ni Ma Chun-sook, gusto kong magtanong sa iyo ng isang bagay at kailangan kong malaman ito ng malinaw. Matapos kumpirmahin sa araw ng paglilitis, kumpiyansang nagtanong si Shin Sung-han, isang tanong lang, isa lang. Ang partido sa kaso ng Mayom ay anak ni Ma Chun-sook, ibig sabihin, anak na nasasakdal, tama ba? Nasaan ang ama ng bata, hindi ko alam. Lumalabas na ginamit lamang ng babae ang pag-aaral ng Korean bilang dahilan upang makipag-ugnayan sa ibang lalaki sa labas. Narating na ni Ma Chun-sook na hindi niya tunay na anak ang bata sa mahabang panahon at matyaga lang siyang nagtiis para sa kanyang matandang ina. Sa tingin ko ay maaari pa rin tayong magpatuloy na magkasama, marahil ay maging isang pamilya. Humihingi ako ng safety test para sa kasong Mayong. Ang katotohanan ay naging malinaw na at sa wakas ay nalinis ang pangalan ni Ma Chun-sook. Ang babae ay sinubukan niyang wakasan ang kanyang buhay at isinugod sa emergency room. Ang asawang huling dumating ay umiyak sa harap ng biyenan, ngunit ni isang patak ng luha ay hindi niya mailabas. Pagkatapos noon, umupo siya at nanood ng isang komedyang palabas sa sala. Ang babae ay talagang malas dahil nakatagpo siya ng isang asawang walang pakialam. Noong araw na iyon, desperado siyang pumunta sa law office ni Shin Sung-han, ngunit hindi niya masabi ang kanyang sakit. Ilang araw pagkatapos noon, kumalat ang balita na gusto nang magpakamatay ng babae. Nagmamadaling pumunta si Lee Seo-jin sa ospital. Nakita niya ang mga magulang nito na nag-aalalang naghihintay. Kahit hindi angkop, sinabi pa rin niya na gusto ni Jo Min-jung na magdiborsyo. Hindi maintindihan ng nanay ni Jo Min-jung kung bakit niya gustong magdiborsyo sa isang napakabait na asawa. Gusto ba talaga niyang maging mag-isa ang kanyang anak habang buhay? Mukhang hindi talaga alam ng nanay ang sakit ng kanyang anak. Ganoon din bukas, at ganoon din sa susunod na taon, mananatili akong malungkot magpakailanman. Ang magagawa ko lang ay tapusin ang lahat ng mas maaga. Si Jo Min-jung ay may schizophrenia. Simula pagkabata, inalagaan siya ng husto ng kanyang mga magulang. Noong araw na iyon sa simbahan, ang nanay, nang makita niya ang lalaking nakaupo sa likuran, mukha siyang bata at may determinasyon, siguro ay mabuting bata. Matapos magtanong ng mabuti, talagang isang talentadong binata. Pagkatapos noon, binigyan pa nila ng pagkakataon ang dalawa, at nakatulong din ang pag-ibig sa pagbuti ng kalagayan ni Jo Min-jung. Para makabuo ng sarili niyang maliit na tahanan, nagsikap si Jo Min-jung na kumuha ng sertipiko sa paggawa ng kape. Nagbukas siya ng coffee shop sa tulong ng kanyang mga magulang. Ngunit pagkatapos nilang magpakasal, nagsimulang mamuhay ng magulo si Park Hyun-tae. Ipinasa ang lahat kay Jo Min-jung na nagdulot ng unti-unting paglala ng kanyang kalagayan. Ngunit, nakapagtataka, bigla siyang nagpakita ng interes kay Jo Min-jung at sumali pa nga sa asosasyon ng mga kamag-anak ng pasyente ng schizophrenia.
Hindi lang alam, may asawang nagmamahal sa kanya ng ganoon, bakit pa rin niya piniling tapusin ang kanyang buhay. Pagkatapos marinig ang kwentong ito, nakita ni Shin Sung-han na may problema, kaya iminungkahi niya na dumalo sa pagpupulong ng mga kamag-anak ng pasyente, upang tanungin ang sitwasyon ng malinaw marahil ang lahat ay magkakaroon ng pagbabago. Kinabukasan dumating si Choi Jun upang makipagkita sa nag-organisa ng pagpupulong. Pagkatapos ng pagtatanong, lahat ay pumuri kay Park Hyun-tae. Nang walang humpay, baka naman nagkamali si Shin Sung-han sa pagkalkula. Ngayon, hindi nagtagal ay dumating ang araw ng medyasyon sa sibil na korte. Pagkabukas pa lamang ng sesyon ng korte ay marami nang inilista si Choi Jun. Lahat ay mga walang kabuluhang kahilingan mula sa kuya at bayaw ni Park Hyun-tae. Hinihingi nila na ang nagsampa ng kaso ay magbigay ng mga regalo, damit o gamit sa bahay tuwing 2 buwan. Nagkaroon ng dryer, refrigerator at TV sa bahay ng kapatid ng nasasakdalay. Tama, ang EC ay 62 pulgada, pati na rin isang toaster na gawa ng sikat na dayuhang brand. Lahat ay regalo ng nagdemanda. Ang pinakahuling pagkakataon ay ang kaarawan ng hipag ni Park Hyun-tae. Pinilit ang nagdemanda na bumili ng designer bag, kinailangan pang pumila para mabili ito. Mula sa mga mensaheng isinumite namin, makikita na ako ang pumila, ikaw na lang ang magbigay ng credit card. Humingi sila ng napakapangit at walang kabuluhang mga kahilingan, ngunit hindi ito matanggihan ng nasasakdal. Bakit kaya? Sa tingin ninyo, bakit hindi niya matanggihan? Dahil ang anak na nasasakdal sa labas ay inaalagaan ng kanyang kapatid na lalaki at hipag. Ang problema ay hindi siya nagsabi ng totoo bago siya nagpakasal. Nang malaman ng nagdemanda na ang pamangkin niya pala ay anak ng kanyang asawa, ang galit at sakit na iyon ay hindi mailarawan ng mga salita. Agad na sumagot ang abogado ng kabilang panig. Ang nasasakdal ay laging nagsisisi tungkol dito at handang ibigay ang kanyang buong buhay para sa kanyang asawa. Bukod pa rito, ang nagdemanda ay hindi kusa na sinabi na siya ay may sakit bago ikasal. Kahit alam ng nasasakdal na may sakit si Jo Min-jung, handa pa rin siyang mahalin at alagaan ito habang buhay. Narinig ni Choi Jun ang huwad na sagot na ito, agad siyang gumawa ng pamatay na galaw. Alam mo ba ang Heartwave? Heartwave ang pangalan ng forum ng grupo ng mga kamag-anak ng pasyente. Lumabas na si Park Hyun-tae ay palaging nagsisinungaling sa pulong na ang kanyang kapatid na babae ay may schizophrenia. Inayos din ni Shin Sung-han na pumunta si Jang Hyung-jun sa hainan upang magtanong sa mga lokal tungkol sa kanilang pagtingin kay Ma Chun-suk. Di nagtagal, nakakuha siya ng kapakipakinabang na impormasyon. Lumabas na simula pa noong henerasyon ng ama ni Ma Chun-suk, madalas silang dumadaan sa tindahan ng pestisidyo. Sila ay mga regular na customer, ngunit bigla silang lumipat ng tindahan sa isang gabi. Tiyak na mayroong ilang uri ng alitan. Hanggang sa personal na sinabi ng may-ari ng tindahan ang dahilan, naging malinaw ang lahat. Ang mga kapitbahay sa paligid ay nagbubulungan, ngunit walang sinuman ang direktang nagsalita sa kanya. Ang asawa ni Ma Chun-suk ay bata pa rin, napakarami niyang kabataan. Si Ma Chun-suk ay doble ang trabaho upang suportahan ang pamilya ng kanyang asawa sa Vietnam hanggang sa siya ay manghina. Ang kanyang asawa naman ay ginagamit ang pag-aaral ng Korean bilang dahilan upang maglibang buong araw. Nagpakita si Choi Jun ng direktang ebidensya upang ilantad ang kanyang huwad na pagkatao. Dammit, hindi ba ito win-win situation? Kung hindi niyo man lang papansinin ang isang tulad ko na graduate lang ng high school, walang pera, walang kapangyarihan. Bakit niyo tinago ang sakit sa pag-iisip ng anak ninyo? Kayo ang unang nanlinlang sa akin. Ang tatay ko ay isang matagal ng miyembro at tagapayo ng simbahan, paano niya nagawa iyon? Sa huli, nahayag ang tunay na kulay ni Park Hyun-tae. Nagsalita siya ng walang galang sa harap ng kanyang biyenan. Hindi nakatiis si Choi Jun na nakatayo lang sa tabi at agad na sumugod upang makipagsolo sa bastardong iyon. Bagaman medyo nahirapan, matagumpay niyang natulungan si Jo Min-jung na makipagdiborsyo. Matapos ilantad ang huwad na masayang mukha, sana ay matuto si Jo Min-jung na mahalin ang kanyang sarili sa hinaharap. Napakahirap maging asawa ng isang chaebol. Sa labas ay mukha siyang marangya at marilag, ngunit sa likod ng mga kortina ay kailangan niyang ayusin ang mga kalokohan ng kanyang asawa. Kapag naubusan sila ng pera, muli silang makikipag-ugnayan sa akin. May mga tao pang ang lumalabas tuwing 2 taon na may sertipiko na nagpapatunay na inabandona nila ang kanilang anak sa sinapupunan na talagang nakakasakit ng ulo. Pagkatapos ay hihingi sila ng kotse at bahay, sunod-sunod na mga babae na naitala sa isang makapal na notebook. Ngayon, ayaw nang magtiis ni Kim Ji-soo, kaya lumapit siya kay Shin Sung-han upang tulungan siyang magsampa ng diborsyo laban sa 6 na babae at sa notebook. Ang mga babae ng chaebol na ito ay naging ebidensya. Napagtanto ni Seo Chang-jin na labis siyang nagloko, at ngayon, lahat ng ito ay magiging masamang ebidensya laban sa kanya. Tinawag niya ang gumugulo sa diborsyo na ito, siya ang pinakamayabang at ang pinakaangkop na kandidato upang maghatid ng mensahe. Kahit na hindi komportable si Jin Young-ju matapos marinig ito, hindi siya nangahas na lumaban sa kanyang biyenan, kaya napilitan siyang umalis sa opisina. Naging instrumento si Jin Young-ju para sa kanyang biyenan dahil mayroon siyang ibang layunin. Ano ang ibibigay ko sa iyo? Tama nga ang hula ko sa iyo. Ano ang gusto mo? Ilipat mo sa akin ang mga shares na ibibigay mo kay Seo Jeong-go. Nag-isip sandali ang chairman at sinabing maaaring ilipat ang mga shares ni Kang Hyun-woo sa kanya. Ngunit huwag mong asahan na makikialam sa mga pag-aari ni Seo Jeong-go. Paano kung sirain mo ito?
Ano ang gusto mong itaya? Jin Youngju, ito ang iyong sitwasyon, wala ka nang maipagpapalitan ngayon. Tunay na ang matandang luya ay mas maanghang, ang maliit na plano ni Jin Youngju ay hindi nakalaban sa lumang chaebol. Kaya ang kaso ay maaari lamang manalo at hindi matalo. Binago niya ang dating mayabang na saloobin, ibinibigay ang pinakamataas na posisyon ng Kanghisab Law Firm kay Park Yu-seo. Alam niyang iniwan ni Seo Chang-jin ang Kanghisab Law Firm, ibig sabihin ay iniwan ang piyesa ng chess na ito. At siya ay hindi naman talaga ganoon kabait, ngayon ay nagdesisyon na umalis ng tuluyan. Tiyak na may gusto na naman siyang gawin. Kinabukasan, upang makahanap ng kanyang daan pabalik, pumunta siya kay Jo Jeong-sik upang pumunta sa opisina. Ngunit hindi niya inaasahan na ituturing siyang isang traidor. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang galaw ay sinusubaybayan ni Jin Youngju. Maaga o huli, magkakaroon ng matinding labanan ang dalawa. Sa ngayon, sa panig ni Shin Sung-han, para matulungan si Kim Ji-suk na manalo sa kaso at mabawi ang 20% ng kanyang shares, tinignan niya ang notebook na ibinigay nito na puno ng mga love debts ng kanyang asawa. Ito na ang sapat na matibay na ebidensya. Ngunit nagtataka pa rin si Shin Sung-han kung bakit ngayon lang. Bakit ako? Ipinagpaliban ko lang hanggang sa tumanda ako at matakot. Kaya naman umabot ng ganito katagal. At ang abogadong may motibasyon na magpatuloy hanggang sa dulo, sa tingin ko ikaw lang iyon. Prangkang sinabi ni Kim Ji-suk na kailangan niya ng pera. Si Shin Sung-han, na pinagkakatiwalaan, ay tapat na sumagot. Kaya, upang matulungan si Kim Ji-suk na mabawi ang pinakamaraming ari-arian, buong araw at gabi na nagtipon ng dokumento si Shin Sung-han. Sa wakas, dumating ang araw ng pagtatagpo ng dalawang panig. Buong kumpiyansang pumasok si Shin Sung-han sa korporasyon at ipinakita ang pinakamalakas na ebidensya sa 6 na abogado ng kalaban. Kung ang dokumentong ito ay sapat na upang patunayan, nangangahulugan na matagal nang naghahanda ang nagdemanda. Hindi mo maaaring sabihin na matagal na siyang naghahanda para sa diborsyo, dahil ang lahat ng dokumentong ito ay mga masakit na war spoils, mula sa pagtatanggol kay Seo Chang-jin at sa Gangnam Electronics sa loob ng maraming taon. Hindi niya ito inipon upang atakehin ang kanyang asawa at ang kumpanya. Gusto nang nagdemanda na iwasan ang pagkalantad ng malawak na kasaysayan ng pag-ibig ng kanyang asawa, kaya ginawa niya ang lahat upang pigilan ang mga problemang ito. Pagtatangka ni Shin Sung-han na magsalita sa harap ng korte, upang ilantad ang tunay na motibasyon sa likod ng pakikipaglaban para sa pag-iingat sa bata. Kinabukasan, tumayo si Kim Ji-suk sa harap ng korte at sinubukang ipaliwanag na ang kanyang asawa ay isang mapanganib na tao na may problema sa pag-iisip. Ngunit sa huli, hindi siya naniwala. Ang korte ay nagbigay ng pasya laban kay Kim Ji-suk. Matapos ang kaso, umiyak siya sa pagkabigo sa opisina ni Shin Sung-han at tinanong niya kung ano pa ang kanyang magagawa upang magtagumpay. Napansin ni Shin Sung-han ang hindi karaniwan sa kanyang mga salita. Ang batang iyon, nasaan siya ngayon? Kailangan kong makipagkita sa kanya. Agad na pumunta si Shin Sung-han sa bahay ni Seo Chang-jin. Ang tatay ni Seo Hayul ay naging ganito, kaya humiling si Shin Sung-han ng tulong. Dapat mong pangalagaan ang bata, ikaw ang nag-iisang ama ng batang iyon, na siyang nagpaparamdam sa batang lalaki na walang magawa, kung gaano nakakatakot ang panlabas na masayang kasal. Ang lalaki ay patuloy na sumusubaybay sa kanyang asawa. Hindi lamang araw-araw na tinitignan kung anong bra ang suot ng kanyang asawa paglabas, kundi hindi rin alintana ang paggawa ng detour pagkatapos ng trabaho upang dalhan ng matamis ang mga kasamahan ng kanyang asawa. Sinabi mo na kailangan mong mag-record at magkaroon ng mahabang pulong ngayon, tumakbo siya hanggang sa bundang. Totoo ngang pag-ibig, si Lee Seo-jin ay nakagawa ng imahe ng isang mabuting asawa. Ngunit sa totoo lang si Lee Seo-jin lang ang nakakaalam kung gaano talaga nakakasakal ang peking masayang kasal na ito. Dapat ka nang umuwi. Sinabi ko na matatapos ako ng napakagabi. Sino ang nakakaalam kung nagpapanggap ka lang na may pulong at naglalakwat sa labas? Dapat pa minsan-minsan kang bumisita sa akin para hindi ako gumawa ng masama sa likod mo. Hindi ko kailanman ginawa iyon. Sinasabi rin iyan ng lahat. Walang sinumang hayagang umaamin na sila ay nagtataksil. Si Lee Seo-jin na pinahihirapan ng mga kasinungalingan ay sa huli ay nagkamali tulad ng ibang mga babae. Ngunit siya lamang ang lubos na nakakaunawa kung gaano karaming sakit na hindi masabi ang naitago sa likod ng panlabas na masayang kasal na ito. Ang pagkakamaling ito ay muntik na magdulot sa kanya na mawalan ng karapatan sa pagiging magulang, habang ang babaeng may katulad na karanasan ay piniling magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, sa kabutihang palad, sa tulong ng abogado. Natulungan silang makawala sa tanikala ng kasal. Marahil iyan ang orihinal na hangarin ni Shin Sung-han. Kaya't nang harapin ang tanong, may problema ba ang kaluluwa ng may-ari ng kainan, matagal nang hindi kita nakita. Maghapon ka na lang nakaupo sa opisina, hindi ka naman kasal pero nakikialam ka sa mga kaso ng diborsyo ng ibang tao. Hindi naglakas loob si Shin Sung-han na sumagot ng kahit anong salita dahil ang mismong diborsyo ay ganap na hindi angkop sa imahe niya bilang isang artista. Ngunit dahil sinundan ng kanyang kapatid ang propesyon na ito, mas lalo siyang naniwala kung gaano kalakas ang maging sandigan para sa iba.
Si Lee Seo-jin ay isa sa mga taong tinulungan niya, kahit na nabawi niya ang karapatan sa pangangalaga sa anak. Bilang isang pampublikong personalidad, nakagawa siya ng ganoong pagkakamali na kinasusuklaman ng marami, na nagiging dahilan upang hindi siya makatingala hanggang ngayon. Hindi siya naglakas loob na sumakay ng subway o maglakad sa kalye. Lahat ng mahahalagang gamit sa bahay ay kailangang bilhin online. Kahit ang sapatos ng anak niya ay maaari lang niyang piliin batay sa angkop na hitsura. Paano itong pares? Nakasulat doon na napakakomportable nitong isuot. Agad na tinanong ni Jin Young-ju kung bakit hindi ito direktang subukan. Paano malalaman kung komportable itong isuot o hindi? Ang tanong ng bata ay nagpakaisip ng malalim kay Lee Seo-jin, ngunit hindi pa rin niya kayang bumitaw. Kaya kahit magtapon lamang ng basura, ay kailangan pa rin niyang magpanggap ng husto. Ngayon ay nagpasya si Lee Seo-jin na sumubok na mag-breakthrough. Itinigil niya ang pagme-makeup. Hindi pa siya sapat na kumpiyansa, tahimik lang siyang bumaba sa gusali. Ang tabi ay mabilis na nagkaroon ng kakaibang tingin. Siya ba ang female na iyon? Hindi pa rin siya lumipat. Narinig ko kay Kim So-yeon's mother na lumipat na ang asawa niya. Lalo siyang naiinis habang nag-iisip. Paglingon niya para makipagtalo ay nakita niyang wala ng tao sa likod. Ang lakas ng loob na kakasimula pa lang ay unti-unting nawala ng tahimik. Ngayon pagkatapos ng corporate gathering, nakasalubong niya ang isang lasing na lalaki na nagsabing fan siya ni Lee Seo-jin. Buti na lang at kasama niya si Shin Sung-han kaya nakataka siya. Ngunit ang sama ng loob sa kanyang puso ay hindi pa rin nawawala. Habang lumilipas ang oras, ito ay parang snowball na lumalaki ng lumalaki, halos bumagsak si Lee Seo-jin. Gayunpaman, nakita na ni Shin Sung-han ang kanyang kahinaan noon pa man. Inikayat niya itong maging matatag. Bagamat masakit, nalagpasan niya naman ang mahirap na sitwasyon, tulad ng pagkuha ng karapatan sa pangangalaga ng anak. Nakaya niya iyon, kaya sigurado na magiging maayos din ang lahat ngayon. Dahil sa paghihikayat, kinabukasan, si Lee Seo-jin ay nagbihis ng maayos at pumunta sa eskwelahan ng kanyang anak. Ito ang unang pagkakataon na sinundo niya ang kanyang anak pagkatapos ng insidente. Ito ang una niyang paglabas para mamili. Ang kanyang kakaibang kilos ay napansin din ng kanyang anak, ngunit labis itong natuwa sa loob. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ni Lee Seo-jin, ngunit gusto niyang subukan. Bagamat nagkamali si Lee Seo-jin, gustong gamitin ni Lee Seo-jin ang buong buhay niya para bumawi sa kanyang anak, ngunit kailangan niyang makabangon upang ang dalawang mag-ina ay mas maging maayos. Naglakas loob si Lee Seo-jin na bumalik bilang host, bagamat karamihan ay nagbigay ng suporta at pagmamahal. Mayroon lamang isang account na hindi lamang patuloy na nagkomento ng masama, kundi inatake rin ang anak ni Lee Seo-jin. Labis na nalungkot si Lee Seo-jin, bagamat handa na siya sa loob, hindi niya kayang makita na nasasaktan ang kanyang anak. Kaya, gumamit siya ng legal na paraan, hinamon niyang magkita ang online bully, ngunit laking gulat niya nang magkita sila. Ang taong laging nagsasabi ng masasamang salita online ay isang 14 na taong gulang na babae. Bakit mo ginawa ito? Humihingi ako ng tawad. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Tinatanong ko lang ang dahilan kung bakit mo pinupuntirya ang mga bata ng ganoon. Halata namang bata ka pa rin dahil kinasusuklaman kita. Ang hindi gusto ang isang tao ay kalayaan. Kaya sinubukan ni Lee Seo-jin na panatilihin ang isang pag-unawa na saloobin. Nagtaksil ang nanay mo sa isang mayaman at namuhay ng masaya. Ang tatay mo ay nagkaroon ng depresyon at cancer. Sapat ng malungkot ang lola dahil nawalan ng anak. Hindi pa siya naglakas loob na magpakamatay dahil naawa siya sa iyo. Ano pa ang maintindihan mo? Kahit ang isang ina na tulad mo ay pumunta pa sa korte para ipaglaban ang karapatan sa pangangalaga ng anak, ngunit ang nanay mo, kahit nakasuot ng mamahaling damit, ay hindi man lang nagmalasakit sa kanyang inabandonang anak. Anong karapatan ng isang tulad mo na protektahan ang isang anak? Kaya hindi ba ako ang mas kaawa-awa? Dahil naramdaman ng bata ang kawalang katarungan, galit siyang naglabas ng emosyon. Nang malaman ni Lee Seo-jin ang lahat, bagamat hindi niya ito mapapatawad, sa huli ay buong pagmamahal niyang sinabi sa bata, huwag ka nang magsulat ng masasamang komento. Kung kailangan mo ng tulong, hanapin mo ang abogadong ito. Walang sinuman sa mundo ang lubos na makakaintindi, ngunit panatilihin mo ang iyong kabaitan. Siguradong may plano ang Diyos para sa iyo. Bakit laging nasasaktan ang mabubuting tao? Ang babaeng kapapanganak pa lang ay pinilit ng makipagdiborsyo ng ikatlong partido. Noong araw na iyon ay bumuhos ang malakas na ulan. Pilit na kumain ang babae. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Ma Jung-hee na matagumpay na na-promote. Ang bawat pangungusap ay tungkol sa ari-arian ni Seo Jeong-go na natatakot na makipag-agawan pa rin si Shin Joo-hwa sa kanya pagkatapos ng diborsyo. Kaya upang tuluyang maalis ang banta na ito, sinigawan ni Jin Young-ju si Shin Joo-hwa, paano kung sadyain kong itapon ang anak mo? Saan mo sa tingin mo pupunta ang anak mo? Hindi ko kailangan ang ari-arian ng Gangnam Electronics, kailangan ko lang si Park Ji-yeon, pakibalik si Park Ji-yeon sa akin. Habang nakikinig sa mga paninindigan ni Shin Joo-hwa, patuloy na nagsasalita si Jin Young-ju ng matatalim na salita na parang lalong binabaon sa kanya ang mga salitang iyon. Ang mga lumalalang salita ay tuluyang nagpabagsak sa kaluluwa ni Shin Joo-hwa. Ang tanging gusto niya ay ang kanyang anak. Hindi niya inaasahan na ang diborsyo sa isang mayamang pamilya ay magiging napakawalang kabuluhan at mapang-abuso. Nang hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat, isang di inaasahang pangyayari ang naganap.
Mula noon, nawalan na ng kagalakan si Jin Young-ju dahil nawala ang kanyang ina. Sa paglipas ng mga taon, sa ilalim ng lalong nagiging baliw na kontrol ng kanyang madrasta, kinabahan si Park Ji-eon nang malaman niyang pinalitan na rin ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, ang trooper. Hindi na niya kayang magpanggap pa at tanging si Shin Sung-han na lang ang kanyang mahihinga ng tulong. Tito, dahil hindi ka naman ang tatay o nanay ko, wala ka bang magagawa? Labis na nasaktan si Shin Sung-han nang makita si Park Ji-eon na nauunawaan ang lahat. Ngunit sa Korea, napakahirap na makakuha ng karapatan sa pagiging magulang. Pero hindi ba ito ang layunin niya sa pag-aaral ng abogasya? Kaya para mailigtas ang kanyang pamangkin, nagpasya si Shin Sung-han na isugal ito. Matapos niyang aliwin si Park Ji-eon, para hindi mag-alala ang ama ng bata, kusa siyang tumawag dito. Ihahatid niya ang bata pagkatapos ng hapunan. Ang ama sa kabilang linya ay kailangan ding tingnan ang mukha ni Jin Young-ju bago magdesisyon. Ngunit tumawag lamang si Shin Sung-han para magbigay alam, hindi siya nag-aalala kung ano ang desisyon nito. Pilit niyang pinakain si Park Ji-eon ng isang masarap na hapunan. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanap ng butas para matulungan si Park Ji-eon na makawala sa hirap. Sa oras na ito, si Jin Young-ju ay nagpaplano na sa kanyang isip. Muli niyang nilapitan si Park Yu-seok na kinasusuklaman niya. Lumabas na dati, nakuha niya ang posisyon na ito dahil sa pakikipagsabuatan kay Park Yu-seok. Doon niya nakuha ang medical records ni Shin Ju-hwa at mula roon ay kinuha niya ang lahat. Ngayon ay natatakot siyang malantad, ngunit ayaw pa ring magpakumbaba. Sa halip, pinuwersa niya si Park Yu-seok na manahimik. Masasabi na masama ang ginawa niya, kaya masama rin ang babalik sa kanya. Si Park Yu-seok ay hindi na nadadaya ng kanyang taktika. Hindi lang iyan maling motibo, ang ginagawa natin ay krimen. Ano ang gusto mo? Ang coffee shop chain ni Siu Changjin ay umuunlad. Tulungan mo akong magbukas ng tindahan sa isang pangunahing lokasyon. Isipin mo na lang na ito ang aking separation pie. Sa panig naman ni Shin Sung-han, matapos ang isang gabing pag-iisip, kinabukasan ay dinala niya ang lahat ng dokumento upang hanapin ang lola ni Park Ji-eon at direktang tumanggi na tulungan siyang magsampa ng kaso. Dahil kahit sino pa ang nuclear weapon niya, sa huli ay mananalo pa rin. Ang usapin na lang ay kung gaano karami ang hatian ng ari-arian. Walang nagawa ang lola ni Park Ji-eon kundi tanggapin ito. Malinaw na lahat ay kagagawa ng kanyang masamang manugang. Kaya galit siyang bumalik at hiniling na ibigay ang karapatan sa pangangalaga kay Shin Sung-han. Nagulantang si Kim So-yeon's mother nang malaman na malapit nang magbinata si Park Ji-eon at sinabi niyang sila ang mga magulang. Naalala niya noong nasa Hawaii sila noon, tumawag siya kay Park Ji-eon noong umaga at namatay na ang bata. Hindi ba niya naaalala? Talaga bang nababaliw na ako? Ano ang kinalaman niyan sa akin? Iniisip mo ba na sinadya kong magkabanggaan ng sasakyan para mawala siya? Hindi ko kilala ang driver na nagdulot ng banggaan. Hindi mo ba naisip na maririnig ko ang tawag na iyon? Nagbago ang ekspresyon ni Jin Young-ju, ngunit nanatili siyang matigas ang ulo at sinabing, hindi iyon mahalaga. Mahalaga o hindi, hintayin natin na malantad ang lahat, magkakaroon tayo ng magandang panoorin. Nang araw na iyon, ang natanggal na driver ay nagpunta kay Shin Sung-han at ikinuwento ang mga pagbabago sa. Mula nang nasa ikatlong baitang si Park Ji-eon, nagsimula na siyang magpakita ng kakaibang pag-ugali. Kahit ilang beses na siyang kinausap ng lolo niya, lalong naging kakaiba ang bata. Nang marinig ni Shin Sung-han kung gaano kawalang saya ang buhay ni Park Ji-eon sa loob ng maraming taon, labis siyang nanlumo at sinisi ang sarili. Alam din ng mga kaibigan niya kung gaano kahalaga ang bagay na ito sa kanya, kaya't nahati sila sa dalawang grupo. Isang grupo ang sumubaybay, at ang isa pa ay tumulong sa kanya na maghanap ng mga dokumento. Nang maayos na ang lahat, tumawag ang pulis. Lumabas na masyadong halata ang pagsubaybay ng kanyang kaibigan, kaya nahuli ito at dinala sa istasyon. Muli silang nagkita ni Ma Jung-hee. Nang magkausap sila ng pribado, biglang naintindihan ni Shin Sung-han. Pinuwersa niya ang isang matandang babae na hindi naman sakim sa pera na humingi ng malaking halaga ng ari-arian at hindi pa iyon sapat. Ngayon ay pinipilit pa niyang galawin ang ari-arian ni Seo Jeong-guk, kaya pala patuloy siyang dumidikit dito at lumilibot-libot sa paligid. Bukod pa rito, ang lola ni Seo Jeong-guk ay walang anumang hangarin at matagal nang ipinagkaloob ang kanyang ari-arian sa charity. Sa wakas, naintindihan din ni Shin Sung-han kung bakit ipinaglalaban ng matandang babae ang ari-arian. Kinabukasan, pinuntahan niya ang lola ni Park Ji-eon. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera. Lumabas na para pala ito matulungan si Park Ji-eon. Marahil, narinig niya noon ang sinabi ni Jin Young-ju sa aking kapatid. Sa totoo lang, mas mahalaga siguro ang anak niya kaysa sa apo niya. Kaya ano ba talaga ang dahilan kung bakit niya pinaghihirapan na protektahan si Park Ji-eon? Upang paglabanan ang perang itinuturing niyang basura ni Shin Ju-hwa, dahil anak siya ng babaeng iyon, anak ko na rin siya. Dahil si Shin Ju-hwa ay isang ganoong uri ng pagkatao, isang babae sa isang mayamang pamilya, kailangan din niya ng pagpaparaya para magbigay daan sa iba. Kaya ang bahay ay naging lugar na ayaw niyang pasukin, ngunit ang pagdating ni Kim So-yeon's mother ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pamilya. Alam niya ang lahat, ngunit hindi niya piniling ilantad ang katotohanan, sa halip ay pinili niyang makipag-date para gumaan ang kanyang pakiramdam.
Dahil sa masayang samahan na ito, itinuring niya si Kim So-yeon's mother bilang sarili niyang anak, ngunit hindi makialam si Kang Hee-sub sa kasal ng kanyang anak. Kinabukasan, matapos malaman ang lahat, maayos na nagbihis si Shin Sung-han at pinuntahan si Park Ji-yeon. Inilabas niya ang lahat ng pera sa kanyang pitaka para sa bayad sa retainer. Kliyente, Park Ji-yeon, ako ang iyong abogado Shin Sung-han. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat. Inilabas ni Shin Sung-han si Park Ji-yeon mula sa nakakabaliw na kastilyo. Kumusta ka? Ang banal na diborsyo ay sa wakas ay natapos na. Bilang isang abogado sa diborsyo na nakakatulong sa iba na makawala sa kanilang mga kasal, gusto ni Shin Sung-han na sa huli ay makuha ang hustisya para sa kanyang yumaong kapatid na babae. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya na maayos ang buhay ng kanyang pamangkin na si Park Ji-yeon sa bahay ng mayaman nitong ama. Hindi niya inaasahan na ngayon ay nagkaroon na ng depresyon ang bata. Upang makuha ang karapatan sa pangangalaga kay Park Ji-yeon, nilabanan ni Shin Sung-han ang mayayamang pamilya, kahit na 6 laban sa isa, hindi siya natakot. Ngunit bilang isang magaling na abogado, tinulungan pa rin niya ang biyenan ng kanyang kapatid na babae na panatilihin ang kanilang kasal dahil ayaw niyang isakripisyo ang iba para kay Park Ji-yeon. Pansamantalang natapos ang diborsyo ni na Park Ji-yeon at Seo Chang-jin. Nang araw na iyon, nanatili silang mag-asawa at nagpasya na patuloy na mamuhay ng hindi nakikialam sa isa't isa. Ngunit masyadong kumpiyansa si Seo Chang-jin at bigla niyang binanggit na hindi dapat makasama ni Park Ji-yeon si Shin Sung-han. Ang dahilan ay target ni Shin Sung-han ang mga shares na iniwan ni Seo Chang-jin kay Park Ji-yeon. Inakala ba ng babae na iba si Shin Sung-han? Walang sinuman ang makakalaban sa tukso ng pera. Dati, sinabi niya na pagkatapos ng paghahati ng ari-arian, ibinasura ni Shin Sung-han ang alok ng pera kay Seo Jeong-guk, ngunit nagbago ang reaksyon ni Seo Chang-jin nang marinig ang kanyang asawa na pinupuna siya. Bagamat alam niyang mali siya, nagpanggap pa rin siyang mataas ang kanyang moralidad at inasar ang kanyang asawa. Gusto mong makipagdiborsyo dahil lang sa pera, di ba? Sa narinig na iyon, matapang na nagpahayag si Kang Hee-sub, nagbago ang isip ko. Kailangan nating maghiwalay. Di nagtagal, dumating na ang araw ng paglilitis. Nagdala si Shin Sung-han ng isang tumpok ng ebidensya para kontrahin ang atake ng akusado, na siyang driver na nakakita kay Park Ji-yeon na lumaki mula pagkabata. Matapat niyang isinalaysay ang lahat tungkol sa labis na pagbabago ng ugali sa pagkain ng bata, pati na rin ang kapabayaan ng kanyang mga magulang. Ngunit si Park Ji-yeon ay hindi mahulaan, naghahanda rin ng saksi para sa kontra-atake. Itinanggi ng katulong ang labis na pagkain ng bata, ngunit ipinahiya siya ng surveillance video. Ang bagong driver na naakit ng pera ay nagsinungaling na sinabi ng bata na pupunta siya para hanapin ka noong araw na iyon at hindi siya tumakas ng kusa, ngunit muli itong nabunyag ng video. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating na ang huling saksi. Gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan si Park Yuseo. Matapos tanggapin ang coffee shop mula kay Jin Young-ju, itinanggi niya ang lahat sa korte. Ngunit kung mapapatunayan lamang na sinuhulan siya noon na naging sanhi ng pagkatalo ng kapatid ko sa kaso ng diborsyo, at mula noon ay nawalan ng karapatan sa pangangalaga ng bata, saka lamang mananalo ang kaso ng pangangalaga ng bata. Ngunit hindi pa rin umamin si Park Yuseo, bagamat lahat ng sinabi niya ay tila walang katwiran. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pa talagang konkretong ebidensya. Matapos ang unang paghaharap, dahil si Jo Jeong-sik ang nagpakilala kay Park Yuseo bilang abogado ni Shin Ju-hwa noon, nakaramdam siya ng pagkakasala at pinuntahan niya rin ang bastos na ito. Ikaw ba ang nagbunyag ng medical records ni Shin Ju-hwa sa kanila? Mag-surrender ka na. Sinuri ko ang kaparusahan para sa paglabag sa batas ng abogado na pagbawi ng lisensya at multa. Ang perang ito ay para sa iyong multa. Sa pagkakita sa maliit na halaga ng pera, siya na pinakain ni Jin Young-ju ay naging sakim at hindi man lang pinansin ito. Kahit nakita niya si Ma Chun-suk na nagpakumbaba at nagmamakaawa, hindi man lang siya natinag. Matapos mabigo ang plano, naglakas loob lamang si Ma Chun-suk na kausapin si Shin Sung-han. Binulungan ni Ma Chun-suk si Shin Sung-han na mayroon siyang napakabuting kaibigan. Naramdaman ni Shin Sung-han ang napakalaking lakas. Ngayon ay mayroon na lang siyang huling pag-asa. Bago ang ikalawang pagdinig sa korte, pinuntahan niya ang ama ni Park Ji-yeon. Ako ang ama ng bata. Mayroon bang magulang na bibitawan ang karapatan sa pangangalaga ng kanilang anak? Ikaw ang ama niya, bakit mo pa rin ginagawa ito? Kung sa huli ay malaman mo ang nilalaman ng tawag ni Jin Young-ju kay Shin Ju-hwa sa Hawaii, ipagpalagay natin na ang pag-uusap noon ay labis na nakasakit kaya nawala si Shin Ju-hwa at nabangga ang sasakyan. Naalala ni Seo Jeong-guk ang pag-uusap sa pagitan ng kanyang asawa at ina noon at natinag ang kanyang puso. Nang araw ng pagdinig sa korte, nang makita niyang ginagamit ni Shin Sung-han ang emosyonal na card, gumawa si Seo Jeong-guk ng isang di inaasahang kilos. Nagboluntaryo si Seo Jeong-guk bilang testigo. Lumabas na bago ang paglilitis ay pinuntahan niya ang kanyang ina para malaman kung ano ang sinabi ni Jin Young-ju kay Shin Ju-hwa bago ito namatay. Natatakot kang makipagdiborsyo ako kay Jin Young-ju. Hindi ko rin alam. Tinanong din ako ng kapatid ni Shin Ju-hwa pero hindi ko sinabi sa kanya. Akala ko mas maganda para sa inyo kung hindi ninyo alam. Naghanda na si Seo Jeong-guk na magmakaawa sa kanyang ina na sabihin sa kanya, napakahalaga nito para sa kanya.
Matapos marinig ang nakakatakot na mga salitang iyon, umupo na siya ngayon sa silya ng testigo at kusa niyang isiniwalat ang katotohanan tungkol sa mga medical records ng kanyang dating asawa. Paano mo nalaman ang kanyang medical records at impormasyon ng ospital? Ito ay mula sa abogado na nagtatanggol kay Shin Joo-hwa. Sa huli, ipinagkaloob ng abogado na si Park Yoo-seok. Sa mahalagang testimonya na ito, ginampanan na rin ni Seo Jeong-guk ang kanyang tungkulin bilang isang ama at sa huli ay nagwagi si Shin Sung-han. Mula ngayon, sisimula ni Park Ji-eon ang isang mas masayang buhay. Siyempre, magbabayad din ang mga masasamang tao. Nawalan si Jin Young-ju ng tiwala ng kanyang asawa at nawalan din ng pagkakataong pamahalaan ang Yoo-sa-ibom Group. Bagamat na nahimik si Yoo-sa-ibom, para kay Jin Young-ju, basura na lang siya ngayon. Kaya huwag na siyang banggitin sa cave, wala na siyang anumang ngayon. Sa huli ay nakabalik na sa pagiging freelance artist si Shin Sung-han na dating kabilang sa mga piling tao ng lipunan. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa inyong lahat sa panonood at pagsuporta. Paalam!